Mateo, ang henyo. 241 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumanggaw si Mateo at sinabing, sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng clear spirit jade fluid sa 80% at pagdaragdag ng western flower kasama ang isa pang uri ng karagdagang sangkap na tinatawag na bramble mustard tuber, magbubunga ito ng isang napakalakas at nakakatakot na pagsabog. Ito ay halos kapareho ng loika ng paglikha ng pulveres sa secular na mundo. Hindi sinasadyang nagbago ang kulay ng balat ni Sky Maple nang marinig iyon. Hindi niya talaga narinig noon na ang tatlong uri ng materyales na ito ay magdudulot ng ganitong epekto kapag pinaghalo. Kahit hindi niya ito narinig noon, paano nalaman ng batang ito? Habang iniisip ang mga bagay na ito, hindi mapigilan ni Sky Maple ang makaramdam ng takot. Kung talagang nagkimkim ng sama ng loob si Mateo at naghiganti, hindi ba't ang lugar na ito ay magugunaw na? Kahit walang kabuluhan ang sinabi ni Mateo, hindi ito maaaring pabulaanan sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng kalokohan. Kung ang isang tao ay hindi lubos na mahusay sa kaalaman sa medisina, ang pagsasalita ng kalokohan ay hindi magiging kapanipaniwala. Kahit paano pa man alam ng batang ito ang lahat ng ito, hindi pa rin siya maaaring maliitin. Nang maisip niya ang mga bagay na iyon, agad na inalis ni Sky Maple ang kanyang paghamak at seryosong nagtanong, ano ang pangalan mo? Ang disipulong ito ay si Mateo. Mateo, ang upuang ito ay time na humihingi ng paumanhin sa iyo para sa bagay na ito ngayon lang. Dahil matanda na ang upuang ito, paano kung huwag kang masyadong maging maingat? Nasabi na ni Sky Maple ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong iyon. Natural lang na hindi na ito pag-uulitin ni Mateo. Gayunpaman, maganda ang impresyon niya sa Sky Maple na ito. Kaya niyang sumulong at umatras. Hindi lahat ay hihingi ng time na paghingi ng tawad sa mga disipulo mula sa nakababatang henerasyon. Talagang hindi madali para kay Sky Maple na magawa ito. Yumuko si Mateo kay Sky Maple at sinabing, hindi nangangahas ang disipulo na ito. Umaasa ako na hindi iisipin ng Grand Elder ang anumang pagkakasala ngayon. Tumawa si Sky Maple at ikinumpas ang kanyang mga kamay, sabay sabing, ano ang isa puso mo? Hanggat kaya mong tapusin ang 7 profound soul driving pill, pwede ka pang umihi sa ibabaw ng ulo ng upuan na ito. Halika, pumasok ka. Mag-usap tayo sa loob. Akmang hahakbang na ang dalawa ng mahinang nagtanong ang disipulo ng gatekeeper, G. Grand Elder, ako. Napakaganda ng kasalukuyang kalagayan ni Sky Maple. Initik niya ang kanyang manggas at sinabing, nagbigay ka ng karapat-dapat na serbisyo at wala kang dapat sisihin. Manatili ka riyan. Bantayan mong mabuti ang gate ng korte at huwag kang magpapapasok ng kahit sino. Tuwang-tuwa ang disipulong bantay sa gate. Salamat, dakilang elder. Tiyak na babantayan ng mabuti ng disipulo ang gate. Sa bulwagan sa gilid, naupo sina Sky Maple at Mateo bilang host at panauhin. Isa na itong napakagalang na pagtanggap kay Mateo. Sa harap ng Sky Maple, ang mga disipulo lamang ang may karapatang tumayo, hindi umupo. Tanging ang mga pinuno ng pasilyo lamang ang may kwalipikasyon na umupo at magsalita kapag dumating sila. Kahit ang mga elder ay hindi pwede. Sa likod ni Sky Maple, patuloy na sinusuri ni Jeric si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Sinundan na niya si Sky Maple ng ilang taon at lubos niyang alam ang hirap ng pagkumpleto ng 7 profound soul driving pill. Alam ni Jeric na mayroon ng hindi bababa sa ilang daang nakatatanda at elder na sumabak sa misyong ito. Ang daan-daang taong ito ay pawang mga piling tao ng Tranquil Cloud Sect, ngunit walang sino man ang makakakumpleto ng misyon. Pero itong batang Panginoon na hindi lalagpas sa edad na 16 na ay kayang punan ang formula ng tableta. Tunay ngang kaima-himalang iyon. Naramdaman ni Mateo ang tingin ni Jeric at ngumiti ito sa kanya. Gumanti rin ng ngiti si Jeric. Mateo, ano ang ibig sabihin ng pero na sinabi mo kanina? Hindi rin kaya epektibo ang paggamit ng Extreme Light Profound Gold Fruit para makumplito ang formula ng pill? Tanong muli ni Sky Maple. Malaki ang tiwala niya sa Extreme Light Profound Gold Fruit. Masasabing ito na ang pinakamalapit na tagumpay na narating niya sa loob ng mahigit 12 taon.
Ngunit ang mga sinabi ni Mateo ay hindi namamalayang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sabi ni Mateo, bagamat ang extreme light profound gold fruit ay may mga epekto ng pagpapalusog sa banal na kaluluwa, hindi ito angkop na ihalo at pinuhin kasama ng 9-leaf heavenly fragrance grass. Ang katangian ng extreme light profound gold fruit ay metal, habang ang katangian ng 9-leaf heavenly fragrance grass ay kahoy. Ang metal at kahoy ay nagpipigil sa isa't isa. Hindi lamang ang mga epekto ng mga sangkap mismo ang hindi mailalabas, kundi hihina rin ito. Bukod pa rito, magiging napakahirap kontrolin ang katatagan ng tatlong uri ng mga pangunahing materyales habang nasa proseso ng pagpino. Kung tama ang aking mga pagtatantya, malamang na ilang beses nang pinasabog ni Grand Elder ang mga kaldero, hindi ba? Namula ang matandang mukha ni Sky Maple. Tama nga ang hula ni Mateo. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya ng may pagtataka, hindi ba't kahoy ang katangian ng extreme light profound gold fruit? Bakit metal ito? Ang mga katangian ng lahat ng bagay sa mundo ay walang kapantay na komplikado at hindi na isulat sa ibabaw. Maliban kung ang isang tao ay lubos na bihasa sa kaalamang medikal, mahihirapan siyang matukoy ang katangian ng isang partikular na materyal na panggamot. Mas mahirap matukoy ang katangian habang mas mataas ang antas ng materyal na panggamot. Dahil ang proseso ng pagkuha ng mga ito ay lubhang komplikado. Ang mga tier 4 na materyales ay hindi mataas o mababa ang antas. Ngunit para sa mga alchemist ng Tranquil Cloud Sect, ito ay talagang mga high-level na medicinal material. Dahil sa kanilang antas ng pag-unawa, napakahirap matukoy ang katangian ng tier 4 na materyales. Kaya naman, noong pumipili si Sky Maple ng mga materyales, hindi niya talaga maisaalang-alang ang mga katangian ng mga materyales. Umaasa lamang siya sa kanyang likas na ugali para makapagdesisyon. Kaya naman, natural na napakataas ng error rate. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi lahat ng bagay na tumutubo sa mga puno ay kabilang sa katangiang kahoy. Ang dahilan kung bakit ang extreme light profound gold fruit ay katangiang metal ay dahil kadalasan itong tumutubo sa ibabaw ng mga ugat ng ore, na kumukuha ng metal spiritual chi sa loob upang mabuo ang prutas. Kahit na ang extreme light profound gold fruit ay mayroon ding ilang katangiang kahoy, ang pangunahing katangian nito ay metal. Nang marinig ang pagsusuri ni Mateo, pakiramdam ni Sky Maple ay bigla siyang naliwanagan. Ang kanyang tingin kay Mateo ay ibang-iba na ngayon kumpara dati. Natural na alam ni Sky Maple ang pinagmula ng extreme light profound gold fruit. Ito ay eksaktong nakuha ng mga sect disciples mula sa isang ugat ng mineral, walang kahit kaunting pagkakaiba sa pagsusuri ni Mateo. Dahil sa ganitong kaalaman, kahit siya, isang dakilang matanda, ay nakaramdam na napakalayo na niya para makita man lang ang hinaharap. Kung gayon, paano dapat kumpletuhin ang formula ng tabletang ito? Ang masalita ni Sky Maple ay nangangailangan na ng payo sa pagkonsulta. Kahit siya mismo ay hindi alam ito. Malinaw na hindi pahahalagahan ni Mateo ang isang bagay na walang gaanong halaga dahil lamang sa sarili niyang kaalaman. Binuka niya ang kanyang bibig at sinabing, ang clear spirit jade fluid ay balanse sa 5 elemento, kaya ito ay isang neutral na bagay. Ang katangian ng 9-leaf heavenly fragrance grass ay kahoy, kaya natural na kailangan mong pumili ng material na katangian ng tubig upang makumplito ang formula ng peel. Sa mga tier 4 na materyales na panggamot, ang Ice Heart Do ang pinakaangkop. Bakit naman gagamit ng Ice Heart Do? Hindi naman dapat may divine soul nourishing effect si Ice Heart Brew, di ba? Nagdududa ang mukha ni Sky Maple. Sa nakalipas na 12 taon, naisip niya ang bawat material at ginamit din ang mga ito. Ang tanging exception ay hindi niya naisip na gamitin ang Ice Heart Brew para makumplito ang formula ng tableta. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang clear spirit jade fluid at 9-leaf heavenly fragrance grass ay parehong mga halamang gamot na may napakagandang epekto kapag ginamit upang magbigay ng sustansya sa banal na kaluluwa. Halimbawa, kunin mo na lang ang 7 profound soul driving peel. Ang mga epekto ng banal na pagpapalusog sa kaluluwa ay sapat na. Ngunit ang Ice Heart Do ay may epekto sa pagpapakalma ng espiritu at pagtotoo ng isip, at mayroon ding epekto sa pagpapatatag ng banal na kaluluwa. Bukod dito, sa panahon ng proseso ng pagpipino, ang water attribute na Ice Heart Do ay mayroon ding gamit sa pagpapabuti ng wood attribute na 9-leaf heavenly fragrance grass. Wala nang mas angkop pa rito para sa pagpipino ng 7 profound soul driving peel.
Kapag naabot na ng isang tao ang isang partikular na antas ng kanyang kakayahan sa alchemy, ang pag-unawa niya sa mga medicinal pills ay lalong lalalim din. Kung minsan, habang bulag na hinahabol ang nakapagpapagaling na epekto ng isang pildores na panggamot, sa halip ay nagdudulot ito ng kabaligtaran na epekto. Ang pagkakaintindi ni Mateo sa mga medicinal pills ay malayo sa kung ano ang maihahambing kay Sky Maple. Sa pananaw ni Mateo, ang isang medicinal pill ay isang mundo. Ang pagpipino ng isang medicinal pill ay parang paglikha ng isang mundo. Para sa isang mundong may gulang na, ang pinakamahalagang bagay ay ang katatagan. Pagkatapos, susunod ang iba pang mga bagay. Maraming alchemist ang walang taros na naghahabol sa mga epekto ng mga tabletang panggamot. Ang resulta nito ay mga depekto sa mga tabletang panggamot. Malinaw na magkakaroon ng mga side effects dito at doon. Ang isang mature na uri ng medicinal pill ay tiyak na walang anumang side effect. Sa katotohanan, gamit ang alchemy skills ni Mateo, kaya niyang gabayan si Sky Maple na gamitin ang Extreme Light Profound Gold Fruit para pinuhin ang 7 Profound Soul Driving Pill, ngunit ang ganitong uri ng medicinal pill ay malinaw na magkakaroon ng mga side effects. Nang marinig ang pagtatapos ni Mateo, sina Sky Maple at Jeric sa likuran niya ay napaisip ng malalim. 242. Lalong nagliwanag ang mga mata ni Sky Maple. Hindi tulad ng ibang mga elder, isa siyang tunay na alchemy king. Isang makapangyarihang soul sea realm. Ang kanyang karanasan ay likas na pambihira. Pakiramdam talaga ni Sky Maple ay pawang basura ang mga materyales na ginamit niya noon para makumplito ang formula ng Pildores. Kahit hindi pa niya nasisimulan ang pagpino, naramdaman na ni Sky Maple na tiyak na gagana ang paggamit ng Ice Heart Do. Dahil wala talaga siyang makitang anumang depekto sa formula ng tabletang ito. Yung mga materyales na natagpuan niya noon, kahit na puno siya ng kumpiyansa sa bawat pagkakataon, alam naman niya mismo na laging may kaunting kakulangan. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay talagang perpekto ang formula ng Pildores na ito. Kasalukuyang may kutob si Sky Maple na biglang kumanta at sumayaw. Sa loob ng 12 taon ng mapait na pag-iisip, sa 12 taon ng paulit-ulit na pagkatalo, sa 12 taon ng paglubog sa kawalan ng pag-asa, nakamit niya ang isang kalayaan sa mismong sandaling ito. Kung hindi lang dahil sa kagustuhang mapanatili ang ilang bahagi ng prestihiyo ng isang elder at dahil ayaw niyang mawala ang sarili niya ng sobra sa harap ni Mateo, malamang ay agad na siyang nagsayaw. Hindi ito sapat para maipahayag ang kanyang nararamdaman. Jeric, dal-iyan mo at tanungin si Joseph kung mayroon pa bang Ice Heart Do sa sekta. Kung wala pa, ipakuha mo ito ng mabilis. Tandaan, dapat ay nasa pinakamabilis na bilis ito. Kailangan kong makita ang Ice Heart Do sa loob ng isang buwan. Nagmamadaling utos ni Sky Maple. Namulat din ang mga mata ni Jeric ngayon. Ang mga salita ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na naliwanagan siya. Sa katotohanan, bagamat may mabait na karakter si Jeric, mayroon din siyang pagmamalaki na wala sa iba. Sa Tranquil Cloud Sect, kabilang siya sa mga tunay na henyo ng alchemy path. Kung hindi sana siya nagustuhan ni Sky Maple at naging disipulo niya. Noon pa man ay mataas na ang tingin ni Jeric sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay talagang namumukod tangi na ang kanyang mga nagawa sa landas ng alchemy sa mga taong kasing edad niya. Pero ang mga sinabi ni Mateo ngayon ay nagbukas ng panibagong pagkakataon para sa kanya. Ngayon lang alam ni Jeric kung gaano ka-unstable ang kanyang mga pundasyon at kung gaano kababaw ang dating pag-unawa niya sa kaalaman sa medisina. Nang marinig ang utos ni Sky Maple, magalang na sinabi ni Jeric, "Opo, guro." Sa lohikal na pagsasalita, si Mateo ang dapat na gumagawa ng mga gawain. Hindi alintana ang mataas na seniority ni Jeric, kahit na mayroon siyang alchemy grandmaster status, hindi na siya ang dapat na gumawa ng mga gawain. Ngunit sa sandaling ito, masayang tinamasa ni Jeric ang paghihirap at nadama na natural at tama lamang iyon. Para sa Sky Maple Court, si Mateo ay isang tanyag na panauhin. Paano nila hahayaang mag-asikaso ang isang tanyag na panauhin? Pagkaalis ni Jeric, sinimulan ni Sky Maple na kumonsulte kay Mateo na parang isang estudyante kung paano pinuhin ang 7 Profound Soul Driving Pill. Ang mga tableta sa pagpino ay hindi lamang simpleng paggawa ng mga halamang gamot. Ang bawat uri ng mga halamang gamot, ang dami nito, ang tindi ng apoy kapag pinino, at iba pa, ay pawang mga kakaibang bagay.
Ang isang pagkaiba ng kahit isang hibla ng buhok ay maaaring humantong sa isang pagkakamali na 1,000 milya. Ang pagkakamali sa isang hakbang ay maaaring magresulta sa pagkabigo ng pagpipino. Ang mga alchemist ay isang napakametikuloso na trabaho. Ang landas na kanilang tinatahak ay ibang-iba sa mga martial artist. Pero, habang mas madalas siyang nakikipag-usap kay Mateo, mas lalong nanlalamig ang pakiramdam ni Sky Maple. Muling nagbago ang tingin niya kay Mateo. Kung sasabihin ng isa na noong unang beses niyang nakita si Mateo, tinitingnan niya ito ng may mapanghamak na anggulo, pagkatapos pag-usapan ni Mateo ang tungkol sa recipe ng Western flower, naging kapantay na niya ang tingin sa kanya. Pero ngayon, hinahangaan na ni Sky Maple si Mateo. Bagamat iisang uri lang ng medicinal pill ang kanilang pinag-uusapan, ang pananaw ni Mateo ay nagbibigay kay Sky Maple ng pakiramdam na mauunawaan niya ang buong konsepto sa pamamagitan ng pag-unawa sa isang tipikal na halimbawa. Hindi alam ang dahilan, isang chat lang at naramdaman ni Sky Maple na medyo bumuti na ang kanyang alchemy skills. Maraming bagay na pinag-usapan ni Mateo, hindi man lang naisip ni Sky Maple noon. Lalo na noong pinag-uusapan ni Mateo ang paraan ng pagpipino. Madalas na nararamdaman ni Sky Maple na ang mga gamot na panggamot ay maaaring pinoin sa ganitong paraan. Ang hindi kompletong formula ng tableta ng 7 Profound Soul Driving Pill na ito ay aksidenteng nakuha ni Forefather Thomas Orleans. Kahit siya ay hindi ito makumplito. Ang mga nawawalang bahagi sa formula ng tableta ay hindi lamang iisang pangunahing material. Kulang din ang paraan ng pagpipino. Marami sa mga nakaraang pamamaraan ng pagpipino ni Sky Maple ay napagtagumpayan niya mismo. Ang mga pagsabog ng kaldero ay natural na isang bagay na dapat asahan. Mateo, ikaw ba mismo ang nagsaliksik at nakaisip ng formula ng gamot na ito? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naitanong na ni Sky Maple ang hinala sa kanyang puso. Ang formulang ito ng 7 Profound Soul Driving Pill ay isang bagay na kahit ang kanilang ninuno ay hindi kayang tapusin. Kung kaya ni Mateo itong isipin mismo, ang talentong alchemic na ito ay labis na kahanga-hanga. Malinaw na hindi sasabihin ni Mateo na alam na niya ang formula ng Pildores na ito mula pa sa simula. Siyempre, kahit hindi niya alam, hindi naman mahirap tapusin ito. Siyempre hindi. Sa totoo lang, bago pa ako pumasok sa sect, mayroon na akong master. Itinuro niya sa akin ang formula ng pill na ito. Noong naghahanap ako ng mga misyon sa Support Star Pavilion, nakita ko lang ang level 9 no. 3 mission, kaya tinanggap ko ito, nakangiting sabi ni Mateo. Nakahinga ng maluwag si Sky Maple nang marinig iyon. Tila ang kapangahasan ni Mateo ay nasa loob pa rin ng mga hangganan ng pag-unawa. Gayunpaman, mula sa pag-uusap ni Mateo, makikita na ang pundasyon ng kanyang kasanayan sa alchemy ay napakatibay. Gayunpaman, nagkaroon ng matinding kuryosidad si Sky Maple sa isang guro na kayang magsanay ng isang kahangahangang disipulo. Sa pananaw ni Sky Maple, ang taong iyon ay tiyak na mas kamangha-mangha kaysa sa kanya. Maaari pa nga siyang maging isang alchemist rin. Muling ikinwento ni Mateo ang gawa-gawang kwento bago binaliwala ni Sky Maple ang ideya ng paghingi ng pagkakataong makipag-usap. Malinaw na hindi alam ni Sky Maple na kahit hindi niya alam, nakausap na niya ang isang dating alchemy emperor. Kahit hindi na kayang pinuhin ni Mateo ang mga high-tier medicinal pills ngayon, ang kanyang karanasan at kaalaman ay hindi kasing level ng kay Sky Maple. Mukhang kausap ni Mateo si Sky Maple, pero sa totoo lang, maituturing na nagbibigay ito ng payo sa kanya. Ang pagkakaroon ng ilang mga payo mula sa isang alchemy emperor ay sapat na para makinabang si Sky Maple sa buong buhay niya. Dahil imposibleng makita man lang ni Sky Maple ang anino ni Mateo sa buhay na ito. Sa kanyang nakaraang buhay, napakaraming alchemy ancestors, alchemy saints, at maging ang alchemy venerables ang humingi ng gabay ni Mateo ngunit hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon. Ang isang alchemy king na tulad ni Sky Maple ay wala man lang kwalifikasyon para humarap sa kanya. Hindi naman sa pinahahalagahan ni Mateo ang kanyang lumang wallis, kundi dahil ayaw niya talagang sayangin ang oras sa lugar na ito. Ang dahilan kung bakit naging mapagbigay si Mateo ay dahil pa rin sa pangako niya kay Yandel noong nakaraang pagkakataon. Naisip ni Mateo na si Sky Maple ang dapat maging pinakadakilang eksperto ng Tranquil Cloud Sect sa alchemy daw. Ang pagkakaroon niya ng anumang tagumpay ay natural na magdudulot ng napakalaking benepisyo sa buong sekta.
Ang paggamit ng 7 Profound Soul Driving Pill ay upang tulungan ang banal na kaluluwa na makalusot. Sa edad ni Sky Maple, halos naubos na niya ang lahat ng kanyang potensyal. Sa mga pagkakataong walang gamit na panlabas na puwersa, halos titigil na lang siya sa kanyang kasalukuyang kaharian sa buhay na ito. Malinaw na sa kanya si Sky Maple sa puntong ito. Kaya naman ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa 7 Profound Soul Driving Pill. Malakas man o hindi ang kapangyarihan ng sekta, hindi ito tungkol sa bilang ng mga disipulo, kasaysayan, o akumulasyon. Ang nagpapasya ay ang pinakamalakas na miyembro ng sekta. Ang isang sekta na nagtataglay ng isang middle-stage soul serial martial artist ay mas malakas kaysa sa isang sekta tulad ng Tranquil Cloud Sect. Bukod pa rito, ito ay magiging mas malakas ng higit pa. Kung wala silang proteksyon mula sa malaking hanay ng sekta na nagpoprotekta, kayang harapin ng isang middle-stage soul serial ang buong Tranquil Cloud Sect ng mag-isa. Kapag ang mga martial artist ay nakapag-cultivate na sa isang partikular na larangan, ang mga taktika ng tao sa pagtambak ay hindi na makakabawi sa kakulangan. Habang tumatagal ang pakikipag-usap ni Sky Maple, lalo siyang nagiging oportunista. Habang tumatagal ang kanyang pakikipag-usap, lalo siyang nauuhaw sa kaalaman. Ngunit mahusay na nakontrol ni Mateo ang mga limitasyon, nakikipag-usap sa kabilang panig ng may salubing pantay-pantay, hindi hinahayaang maramdaman ni Sky Maple na nagbibigay siya ng mga payo. Dahil ang kanyang amo ang sumusuporta, ang pag-uusap ni Mateo ay hindi naman mukhang hindi inaasahan. Di nagtagal, biglang pumasok si Jeric ng may labis na pananabik. 243. Nang makitang pumasok si Jeric ng padebog, kumunot ang noo ni Sky Maple at malungkot na sinabi, "Matanda ka na, pero bakit ang yabang mo pa rin? Hindi mo ba nakikita na nag-uusap kami ni Mateo ngayon?" Hindi namamalayan, na ilagay na ni Sky Maple si Mateo sa parehong antas niya. Pasensya na po, guro. Padalos-dalos po ang disipulo, nagmamadaling paghingi ng tawad ni Jeric kasabay ng pagpupugay. Inis na ikinumpas ni Sky Maple ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Ano iyon? Bakit kayo nagkakagulo?" May sabik na mukha si Jeric habang sinasabi niya, "Sumasagot na Master, ngayon lang, hinanap ko si Lord Sect Master. Sabi niya ilang araw na ang nakalipas, may mga disipulong nakakuha ng Ice Heart Do. Kaya ibinalik ko ito." Nang marinig ito ni Sky Maple, ang kanyang galit ay hindi sinasadyang napalitan ng saya nang sabihin niya, "Talaga? Magaling. Dahil handa na ang lahat ng sangkap, simulan na natin ang pagpipino." Marami siyang natutunan kay Mateo at kasalukuyang nangangati siyang magsanay ng kanyang mga kasanayan. Bukod pa rito, nakuha niya ang formula ng tableta, kaya natural na nangangati siyang subukan ito. "Huwag kang mag-alala, guro. Hindi pa ako tapos magsalita. Wala pang gaanong Ice Heart Do." Ayon sa sinabi ni Mateo, dapat ay sapat na lang ito para sa isang pagpipino, sabi ni Jeric. Kumunot ang noo ni Sky Maple at sinabing, "Napakaliit. Paano nga ba magtatagumpay ng isang beses lang?" Sabi ni Jeric, "Ang Ice Heart Do ay talagang napakabihira. Nagkataon lang na nakuha ito sa pagkakataong ito ng isang piling disipulo na gumagawa ng mga misyon. Nagpalitan siya ng 10,000 puntos sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa sekta. Kahit nahanapin ito ng buong lakas ng sekta, malamang na napakahirap matagpuan sa loob ng 3 buwan. Bilang isang dakilang elder, paanong hindi alam ni Sky Maple ang kakulangan ng mga tier 4 na medicinal herbs? Gayunpaman, labis niyang hinanggad ang 7 Profound Soul Driving Pill. Kahit na mas mahirap makuha ang material, kailangan niya itong makuha. Hindi lang ito para tuparin siya, kundi para tuparin din ang buong sekta. Ang mga materyales na naubos ni Sky Maple nitong ilang taon ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong puntos kung pagsasama-samahin. Ngunit hindi man lang nagreklamo si Queen Lee. Bakit? Dahil noon, itinatag ni Thomas ang kasalukuyang Tranquil Cloud Sect gamit ang sarili niyang lakas. Naunawaan ng lahat ng nasa matataas na antas ng sekta ang pagkakaiba sa pagitan ng mababang ranggo na Alchemy King at ng panggitnang ranggo na Alchemy King. Pagkarinig sa mga salita ni Jeric, agad na naglaho ang magandang kalooban ni Sky Maple, at ang kanyang puso ay nalungkot ng hindi maipaliwanag. Bagamat ang 7 Profound Soul Driving Pill ay isang mababang tier 4 na medicinal pill, medyo malakas talaga ito para kay Sky Maple.
Napakaliit ng posibilidad na magtagumpay ng isang beses lang. Kapag nabigo siya, kakailanganin niyang maghintay ng hanggang 3 buwan, o marahil kalahating taon pa. Halos naubos na ang Clear Spirit Jade Fluid at 9-leaf Heavenly Fragrance Grass na nakolekta noong nakaraang panahon. Sa pinakamarami, kaya niyang pinuhin ng 1 o 2 beses. Kung mabaygo ang pagpipino sa pagkakataong ito, kakailanganin niyang tipunin muli ang 2 uri ng halamang gamot na ito. Ang Clear Spirit Jade Fluid at 9-leaf Heavenly Fragrance Grass ay mga tier 3 medicinal herbs din. Gayun din, napakabihira ng mga ito. Sino ang mag-aakala kung gaano katagal siya maghihintay para muling magpino? Habang iniisip ang hanggang dito, mas lalong nagdikit ang mga kilay ni Sky Maple. Nilamon siya ng presyon na parang binubura nito ang langit at lupa. Sa loob ng mahigit 12 taon, halos hindi nagtanong si Sky Maple tungkol sa mga gawain ng sekta at ibinuhos ang kanyang puso at kaluluwa sa 7 Profound Soul Driving Pill. Ngunit patuloy siyang hindi nakagawa ng isang tagumpay. Bagamat walang sinabi sina Queen Lee at ang iba pang matataas na opisyal ng sekta, napakalaki rin ng pressure kay Sky Maple. Kung hindi rin siya magiging ganoon kainit ang ulo. Naramdaman lang ni Sky Maple na ang bote na naglalaman ng Ice Heart Do ay may bigat na 30,000 KT nang kunin niya ito mula sa mga kamay ni Jeric. Bumalik siya sa kanyang upuan at nagsimulang mag-alangan. Naunawaan ni Mateo ang nasa isip ni Sky Maple at sinabing, "Grand Elder, may mungkahi ako." Bagamat hindi nito magagarantiya na tiyak na mapapahusay mo ang 7 Profound Soul Driving Pill, dapat nitong mapataas ng malaki ang antas ng tagumpay. Kasalukuyang nalulungkot si Sky Maple. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Mateo, halos mapatalon siya. Tinitigan niya ng mabuti si Mateo at nagtanong, anong paraan? Hanggat kaya kung pinuhin ang 7 Profound Soul Driving Pill, magdaragdag ako ng 200,000 puntos pa. Ang mga salitang ito ay isa lamang malalangit na himig para kay Sky Maple. Alam ni Mateo ang mga bentahe ng puntos, kaya malinaw na hindi niya tatanggihan. Sa totoo lang, ang pagkumpleto niya ng formula ng 7 Profound Soul Driving Pill ay maituturing ng kumpleto na misyon. Sa isang mensahe pa lang mula kay Sky Maple, makukuha na niya ang gantimpala. Gayunpaman, nagawa na niya ito hanggang dito. Mas mabuti pang tulungan na lang siya hanggang dulo. Nang ibigay sa akin ni Master ang formula ng 7 Profound Soul Driving Pill, ikinwento pa niya sa akin ang tungkol sa isa pang formula ng quasi-tier 4 na pill. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay tinatawag na Soul Driving Pill. Sinabi ni Master na ang 7 Profound Soul Driving Pill ay ang pinahusay na bersyon ng Soul Driving Pill. Ang dalawa ay nagmula sa iisang pinagmulan. Ang paraan ng pagpipino ay halos magkapareho rin. Ang pagpipino ng 7 Profound Soul Driving Pill ay mas komplikado kaysa sa Soul Driving Pill, ngunit ang esensya ay halos pareho. Kung magagamit ni Grand Elder ang Soul Driving Pill upang magsanay at maging pamilyar sa pamamaraan ng pagpipino, ang pagpipino ng 7 Profound Soul Driving Pill pagkatapos ay dapat na mas madali, sabi ni Mateo. Nanginig ng husto si Sky Maple nang marinig niya ito. Napakahusay. Talagang mahusay. Mayroon ba talagang ganitong uri ng gamot? Madaling mahanap ang mga gamot na pampagaling sa martial path, ngunit mahirap makuha ang mga gamot na pampagaling sa alchemy path. Sa totoo lang, napakakaunti ng mga medicinal pills na nakakaapekto sa banal na kaluluwa. Para itong isang hibla ng buhok mula sa siyam na baka kung ikukumpara sa mga medicinal pills sa martial path. Noon, nagkataon ding nakuha ni Thomas ang hindi kumpletong formula ng 7 Profound Soul Driving Pill. Natural lang na hindi pa naririnig ni Sky Maple ang tungkol sa Soul Driving Pill noon. Tumanggaw si Mateo at sinabing paano ako maglalakas loob na linlangan si Grand Elder. Bagamat bihira rin ang mga halamang gamot para pinuhin ang Soul Driving Pill, sa tingin ko ay may natitira pa sa stock dahil sa lakas ng sekta. Dapat ay sapat na ito para magamit ni Grand Elder sa pagsasanay. Bilasan mo, sabihin mo sa akin ang formula ng tableta. Pababayaan ko na si Jeric na kunin ang mga halamang gamot. Naiinip na sabi ni Sky Maple. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang naramdaman ni Sky Maple na hindi ito naaangkop. Hindi niya sinasadyang hinampas ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, haha, tingnan mo ang matandang gulo na ito.
Kahit na ito ay isang quasi-tier 4 na medicinal pill, ang formula ng pill na ito ay isa ring napakahalagang kayamanan. Mateo, ano ang mga kahilingan mo? Sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat para magantihan ka. Sapat na ba ang 1,000,000 puntos? Tanggapin mo na lang dahil ang sect ang bibili ng formula ng pill mo. Papayag ba ang iyong amo? Nagsimulang mag-alala si Sky Maple tungkol sa personal na mga pakinabang at pagkalugi. Ang mga formula ng tableta ay palaging mga sikretong hindi maibubunyag sa anumang impluwensya. Lalo na ang mga gamot na nakapagpapataas ng puwersa ng kaluluwa. Mas lalo pang ang napakahalaga ng mga ito. Bagamat ang grado ng Soul Driving Pill ay hindi kasing taas ng 7 Profound Soul Driving Pill, ang halaga nito ay mas malaki pa sa Tranquil Cloud Sect. Kahit pa makumplito ni Mateo ang formula ng 7 Profound Soul Driving Pill, ilang tao sa Tranquil Cloud Sect ang kayang tamasahin ito. Si Sky Maple lang ang naroon, ang nag-iisang hari ng alchemy na iyon. Pero iba ang Soul Driving Pill. Ang mga quasi-tier 4 na medicinal pills ay may epekto sa Transformation Realm Quasi-Alchemy Kings. Ang pagkuha ng Tranquil Cloud Sect ng formulang ito ng pill ay katumbas ng sama-samang pag-angat ng ranggo ng mga Alchemist Realm. Ang ganitong kalakalan ay lubhang sulit para sa Tranquil Cloud Sect. Kung hindi dahil sa takot sa amo, sa likod ni Mateo, kapag tumanggi si Mateo, baka maisip pa niya ang ideya ng sapilitang pag-aagaw. Hindi naman talaga kalakihan ang naitutulong ng 1,000,000 puntos para makabili ng Soul Driving Pill formula. Hindi naman malaking bagay kay Mateo ang isang quasi-tier 4 na pill formula. Dahil ibinuka niya ang kanyang bibig, halatang handa na siyang ibigay ito kay Sky Maple. Pinayagan ako ni Master na pumasok sa secular na mundo para subukan ang aking sarili. Sabi niya, nasa akin ang lahat. Natural lang na hindi siya tatutol. Pero ang formula ng Soul Driving Pill ay talagang mahalaga, kaya tatanggapin ko ang 1,000,000 puntos ni Grand Elder. Sa hinaharap kapag nagtanong si Master tungkol dito, maipapaliwanag ko rin. Maraming benepisyo rin ang nakuha ni Mateo mula sa sekta. Ang kanyang Azure Deeper Floating Zero Sword Art ay nagmula sa Azure Deeper Purple Yang Sword Art. Walang masama sa pagtrato sa formulang ito bilang pagbibigay ng isang plum kapalit ng isang peach. Para lang hindi maramdaman ni Sky Maple na wala siyang pakialam kaya tinanggap niya ang 1,000,000 puntos. 244. Magulo ang loob ng refining room ni Sky Maple. Mula kahapon hanggang ngayon, mahigit 12 ng kaldero ng Soul Driving Pills na ang napino ni Sky Maple. Sa huli, isa na siyang Alchemy King. Napakabilis pa rin para sa kanya na simulan ang pagpino ng quasi-tier 4 na medicinal pills. Matapos masayang ang 4 na set ng materyales, sa wakas ay pinino rin ni Sky Maple ang Soul Driving Pill. Siyempre, hindi maaaring maliitin ang mga payo ni Mateo. Ang pagpino ng mga medicinal pills ng Soul Force ay naiiba sa mga conventional medicinal pills. Kung wala siyang gabay ni Mateo, maaaring hindi na mapino ni Sky Maple ang isang kumpletong Soul Driving Pill matapos masayang ang 10 bahagi ng mga materyales. Pagkatapos ng 4 na hurno ng mga gamot, minsan o 2 beses na namang nabigo si Sky Maple. Pagkatapos ng 10 hurno, halos hindi na siya nabigo. Tunay ngang karapat-dapat si Grand Elder na maging isang Alchemy King. Ang aktwal na maging pamilyar sa Soul Driving Pill gamit lamang ang mahigit 12 set ng mga materyales. Sa kasalukuyang estado ni Grand Elder, ang rate ng tagumpay ng pagpino ng 7 Profound Soul Driving Pill ay dapat na higit sa 60%. Palihim na naglagay si Mateo ng mas payak na salita, ngunit namula ang mukha ni Sky Maple. Nakakadismaya ako bilang isang hari ng alchemy. Kung hindi dahil sa paraan ng pagpipino ng iyong Panginoon at sa pagpapasa niya ng lahat ng kanyang karanasan sa iyo, malamang na hindi ko ito matutunan ng ganito kabilis. Ang pagbibigay ni Mateo ng mga payo sa tabi ay natural na hiniram ang pangalan ng kanyang kathang-isip na amo. Ngumiti si Mateo at hindi nagbigay ng anumang paliwanag. Sa halip, sinabi niya, hampasin mo habang mainit pa ang bakal. Grand Elder, uminom ka muna ng mga gamot para mabawi ang iyong lakas. Magtagumpay tayo sa pagpino ng 7 Profound Soul Driving Pill ng sabay-sabay habang naroon pa ang sensasyon. Noong una, puno pa rin ng kumpiyansa si Sky Maple. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa pagpino ng 7 Profound Soul Driving Pill, hindi niya napigil ang manghina muli.
Pinuhin mo na ngayon. Pero iisa lang ang mga materyales. Bakit hindi mo na lang gawing pamilyar pa ang soul driving peel? Nasaan pa ba ang kamahalan ng isang elder para kay Sky Maple ngayon? Sa halip para siyang isang batang nag-aalala kung makakakain ba siya ng candy o hindi. Kaya man niyang pinuhin o hindi, natural lang na si Mateo ang may pinakamahusay na kapangyarihan sa bagay na ito. Si Grand Elder ay bihasa na sa soul driving peel, at nalampasan mo na rin ang panahon kung saan mo nararanasan ang pinakamalaking pagtaas. Ang patuloy na pagpino ay hindi magdudulot ng anumang kapansin-pansing epekto. Sa halip, natapos mo na ang pagpino ng mahigit 12 kaldero ng soul driving peel at kasalukuyang nasa estado kung saan mainit ang iyong mga kamay at handa nang gamitin. Kapag nagpahinga ka na, natatakot ako na magiging napakahirap na muling maramdaman ang ganitong uri ng pakiramdam. Kaya naman, sa palagay ko ay mas mainam pa rin na pinoyin mo na ngayon, payo ni Mateo. Sandali na nawala ng malay si Sky Maple nang marinig iyon. Naging determinado siya kahit na ganoon at sinabing, isa itong talon kahit ilabas ko ang ulo ko o umatras. Gawin mo. Agad na lumunok si Sky Maple ng ilang gamot at nagsimulang magnilay-nilay upang ayusin ang kanyang sarili. Kung nangyari ito noon pa man, tiyak na hindi makikinig at susunod si Sky Maple sa mga sinasabi ng isang nakababata. Ngunit nitong 2 araw na ito, nasakop na siya ni Mateo gamit ang kanyang malawak at malalim na kaalaman. Kahit na nagkukunwaring hiniram ni Mateo ang mga salita ng kanyang Panginoon para sabihin ang halos lahat ng mga bagay, ang kinang ng katalinuhan na makikita sa mga salita ay lubos na nararamdaman ni Sky Maple. Napakalakas ng Panginoon. Ang disipulo ay napakalakas din. Pagkatapos ng 4 na oras, inayos ni Sky Maple ang kanyang kondisyon sa tugatog nito. Para maging nag-iisang Alchemy King ng Tranquil Cloud Sect, walang pagdududa sa isip at determinasyon ni Sky Maple. Dahil determinado na siyang pinuhin ang 7 Profound Soul Driving Peel, hindi na mahihiya si Sky Maple. Inihanda na ni Jeric ang mga materyales. Si Mateo ang nagkusa na maging katulong. Sa halip, naging tamad si Jeric. Ang paghahanda ay napakahalaga rin sa pagpino ng mga tableta. Hindi naman sa minamaliit ni Mateo si Jeric, kundi dahil sa siya ang gumagawa ng paghahanda, mas mataas ang antas ng tagumpay. Ang paghahanda ay hindi limitado ng realm. Isinagawa ito ni Mateo ng may mataas na kahusayan. Ang paraan ng pagpipino ni Mateo sa paghawak ng kamay ay ikinamangha rin ng 2 taong ito. Nang makita ang halos perpektong medicinal embryo na iyon, nanlaki ang mga mata ni Sky Maple. Tunay nga, ang isang natatanging disipulo ay nagmumula sa isang mahusay na guro. Naisip ni Sky Maple sa kanyang sarili. Pagkalagay ng embryo ng gamot sa koaling panggamot, isang malaking apoy ang lumutang mula sa palad ni Sky Maple at sinindihan ang koaling panggamot. Ganwo True Fire. Banggit ni Mateo sa pangalan ng apoy. Haha, hindi ko inakalang malalaman mo pala ang Ganwo True Fire. Tama. Sa ilalim ng aking pag-aalaga, ang Ganwo True Fire ay malapit nang umusad sa isang Tier 4 na Essence Fire. Medyo natutuwa na sabi ni Sky Maple sa kanyang sarili. Grand Elder, gamitin mo na lang ang Essence Fire ko. Sa ganitong paraan, mas malaki ang tsansa mo, medyo kakaiba na sabi ni Mateo. May Essence Fire ka rin pala. Mukhang hindi naman talaga mababaw ang kapalaran mo. Pero, mas mainam pa rin na gamitin ang Essence Fires na ikaw mismo ang nag-alaga noong nagpipino ka ng mga pills. Alam mo naman siguro yan, di ba? Sky Maple na ito kung isasaalang-alang ang mukha ni Mateo. Medyo naguguluhan siya. Imposibleng hindi man lang alam ni Mateo ang pangkalahatang kaalamang ito. Bakit pa niya hiniling ang ganoong bagay? Maaari kayang mas magaling pa ang Essence Fire ni Mateo kaysa sa kanya. Paano ito nangyari? Nasa Spirit Condensation Realm pa lang siya noon. Ang pagkakaroon ng Tier 2 Essence Fire ay maituturing ng napakadismayado. Hindi siya hinayaang magtaka ng matagal ni Mateo. Tumanggaw siya at sinabing, "Syempre alam ko yan. Pero mas malaki ang tsansa kung gagamitin ko ang apoy ng aking esensya para pinuhin ito." Ulit ni Mateo nang lumitaw din ang isang bungkos ng apoy sa kanyang palad. Nang makita ni Sky Maple ang bungkos ng malabnaw na dilaw na apoy, huminga siya ng malalim.
Malinaw na nakilala rin ni Jeric sa tabi ang essence fire ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng inggit. His sagradong apoy ng sandalyas na panglinis. Ito. Paano ito nangyari? Nauutal na sabi ni Sky Maple. Noong sumali ang disipulong ito sa Endless Trials sa Central Academy, nagkataon na nakakita ako ng ilang maswerteng pagkakataon, magaan na paliwanag ni Mateo. Hindi naman sa gustong magpasikat ni Mateo, pero dahil kung gagamit si Sky Maple ng tier 4 na Essence Fire para magpino, mas mataas ang magiging success rate nito. Alam ni Mateo na may Essence Fire si Sky Maple. Naisip niya na kung tier 4 na Essence Fire iyon, hindi niya ito babanggitan. Ang resulta ay hindi talaga tier 4 ang Essence Fire ni Sky Maple. Kung si Sky Maple ay may tier 4 na Essence Fire, ang paggamit ng Essence Fire ni Mateo ay talagang mas mababa kaysa sa ginamit niya mismo. Pero para sa tier 3, ang grado ay talagang medyo pangit, lalo na kung ikukumpara sa Cleansing Sandal Sacred Flame na angkop para sa alchemy. Matagal na tiningnan ni Sky Maple ang Cleansing Sandal Sacred Flame sa palad ni Mateo bago bumantong hininga at sinabing, nakakadiri talaga ang pagkukumpara ng tao sa tao. Noon, isinugol ko ang dati kong buhay bago ko nakuha ang Ganwu True Fire sa Sea Transformation Realm. Nasa Spirit Condensation Realm ka pa lang at mayroon ka ng Cleansing Sandal Sacred Flame. Ito ang pinakamahalagang apoy ng asensya sa panaginip para sa mga alchemist. Tahimik na inilayo ni Sky Maple ang Ganwu True Fire sa kanyang palad. Halata na wala siyang planong ilabas ito para ipakita ang kanyang kakulangan. Patuloy na nakatitig si Mateo sa mga mata ni Sky Maple. Kung ang puso niya ay magbubunga ng kasakiman, dito magtatapos ang kapalaran ni Mateo at ng Tranquil Cloud Sect. Mabuti na lang at hindi siya binaygo ni Sky Maple. Ang usapin ng pagkakaroon ni Mateo ng Cleansing Sandal Sacred Flame ay matagal nang alam ni Gian. Sandali na lang bago ito makarating sa pandinig ni Sky Maple. Kaya naman, walang pag-aalinlangan si Mateo na alisin ito. Nakasaad sa mga patakaran ng Tranquil Cloud Sect na lahat ng likas na kayamanan na nakuha ng mga disipulo sa labas ay sa kanila. Maaaring hindi ito ipilit ng iba. Kung wala silang silbi rito, maaari nila itong ibigay sa sekta para ipalit ng mga puntos. Kung walang pakundangang sinamantala ng isang sekta ang maswerteng pagkakataon ng mga disipulo, wala itong pinagkaiba sa pagpatay sa manok para makuha ang itlog. Kung gayon, ang sekta ay hindi na malayo sa pagkawasak. Haha, ang disipulong ito ay naharap din sa halos tiyak na kamatayan para makuha ang Essence Fire. Nagkataon lang. Grand Elder, simulan na natin. Hindi pinansin ni Mateo ang sinabi nito. Tumanggaw si Sky Maple at pinakalma ang kanyang isipan. Tinawag ni Mateo ang pangunahing katawan ng Cleansing Sandal Flame Lotus at ginamit ang pangunahing katawan upang sindihan ang Medicinal Cauldron. Sinimulan ni Sky Maple na pinuhin ang 7 Profound Soul Driving Peel. 245. Medyo maayos ang pagpipino ng 7 Profound Soul Driving Peel. Inihanda na ni Mateo ang lahat para matulungan si Sky Maple na pinuhin ang mga gamot na ito. Inihain pa niya ang Cleansing Sandal Sacred Flame. Kung hindi pa rin ito mapino ni Sky Maple ng ganito, dapat humanap na lang ang hari ng alchemy na ito ng isang piraso ng tokwa para gamitin sa pagpapakamatay. Nang hawakan ni Sky Maple ang 7 Profound Soul Driving Peel sa kanyang mga kamay, nanginginig siya sa takot at muntik ng madulash at mahulog ang tableta sa sahig. Hahaha. Sa wakas ay napino ko na ang 7 Profound Soul Driving Peel. Tunay ngang pinoprotektahan ako ng langit, Sky Maple. Pinoprotektahan ng langit ang aking Tranquil Cloud Sect. Habang nagsasalita si Sky Maple, nanginginig ang kanyang mukha. Sa mga nakalipas na taon, lahat ng enerhiya ni Sky Maple ay ibinuhos sa gamot na ito, ngunit lahat ng ito ay walang silbi. Natural na naunawaan ni Sky Maple sa kasalukuyan na kung hindi lumitaw si Mateo, ang 7 Profound Soul Driving Peel ay tiyak na hindi mapapaganda, at hindi rin siya makakausad kahit 1 pulgada sa buhay na ito. Ngayong pino na ang medicinal peel, paanong hindi maaabala si Sky Maple? Binabati kita, guro. Natupad na sa wakas ang matagal mo nang inaasam na 13 taon.
May bahid ng panginginig ang mga salita ni Jeric, at tila ba medyo nabulunan pa siya. Malinaw na labis din siyang naantig. Sinundan na ni Jeric ang Sky Maple sa loob ng 5 hanggang 6 na taon. Sa loob ng 5 hanggang 6 na taon na ito, halos lahat ng oras niya ay ginugugol sa 7 Profound Soul Driving Peel. Siya lamang ang lubos na nakakaalam kung gaano karaming paghihirap at mga pagsaway ang kanyang tiniis sa panahong ito. Siyempre, si Jeric ay isang maunawang tao. Alam niya ang paghihirap at pressure sa puso ni Sky Maple. Kaya naman tiniis niya ang mga paghihirap ng walang anumang reklamo. Ngayong sa wakas ay napino na ang 7 Profound Soul Driving Peel, isang pakiramdam na parang ang pait ay sinusundan ng tamis na umaagos sa puso ni Jeric. Hindi niya mapigil ang tumingin kay Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at paggalang. Oo, iyon ay paghanga at pagpupuri. Ganitong pakiramdam, Sky Maple lang ang dating niya sa mga ito. Para kay Mateo na magkaroon ng ganitong kaalaman at kakayahan sa ganitong edad, talagang napakahirap paniwalaan. Sa simula, medyo nasisiyahan pa rin si Jeric sa kanyang sarili sa loob ng sekta. Ngunit ngayon, ang pagmamalaki sa kanyang puso ay nananatiling matatag hanggang sa ito ay labis na nasira. Isa itong tunay na henyo. Lumapit din si Mateo upang bumati. Binabati kita, Grand Elder, na natupad mo na ang matagal mo ng pangarap. Ngayon lang bumalik sa realidad si Sky Maple mula sa kanyang pagkabalisa. Habang nakatingin kay Mateo, bumantong hininga siya ng madamdamin at sinabing, Mateo, dahil lang sa iyong pagkilala kayang pinuhin ng upuan na ito ang 7 Profound Soul Driving Peel. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang mga halamang gamot ay inihanda ng sekta, at ang tabletang panggamot ay personal na pino ng Grand Elder. Paano nang ahas si Mateo na angkinan ang kredito? Kung talagang pag-uusapan ang kredito, iyon ay ang kredito para sa pagpapahiram ng apoy ng asensya. Haha! Walang ipinakitang anuman si Sky Maple sa panlabas na anyo, ngunit lihim siyang sumasang-ayon sa kanyang puso. Kulang na kulang si Mateo sa pagiging mapusok na dapat taglayin ng isang kabataan. Hindi siya naging arrogant kapag inaangkin ang karangalan. Kung titingnan ang ekspresyon ni Mateo, para bang may ginawa siyang maliit na bagay na hindi naman dapat banggitin. Hindi ito ang lawak ng pag-iisip na kayang taglayin ng isang karaniwang kabataan. Malinaw na hindi alam ni Sky Maple na isa lamang itong bagay na walang gaanong halaga para kay Mateo. Haha, hindi mo kailangang maging mahinhin, Mateo. May kontribusyon ka man o wala, malinaw na malinaw sa puso ko ang upuang ito. Ang bagay na ito, pinagkalooban mo ng biyaya ang matandang ito at gumawa ka rin ng pabor sa aking Tranquil Cloud Sect. Maaalala ito ng matandang ito sa puso ko. Jeric, tipunin mo ang lahat ng elder ng hall pataas sa Assembly Hall. May ipapaalam ako. Biglang sabi ni Sky Maple kay Jeric. Ang Assembly Hall ang lugar kung saan sumailalim si Mateo sa Tri-Hall Joint Hearing. Maya-maya, nagkaroon ng kaguluhan sa buong bulwagan. Mukhang isang bahay tsa ito. Elder Sawyer, alam mo ba kung bakit tayo biglang ipinatawag ni Grand Elder? Hindi rin makapagsalita si Elder Sawyer habang umiiling at sinabing, paano ko nalaman? Matagal nang hindi nagtatanong si Grand Elder tungkol sa mga bagay na kinalaman sa sekta at buong pusong pinag-aralan ng 7 Profound Soul Driving Peel. Hi! Sabi ko, tinipon ba niya tayo dahil pino ang 7 Profound Soul Driving Peel? Ha! Paano nangyari iyon? Iyong 7 malalim na pildores na nagmamaneho ng kaluluwa, pareho nating pinag-aralan ito. Hindi rin natin ito mapapabuti matapos nating subukan ang napakaraming halamang gamot. Bukod pa rito, ang formula ng pildores na ito ay aksidenteng nakuha ni Ninong Orleans para sa kanila. Ang ninong ay isang mataas na ranggong alchemy sovereign. Kahit siya ay hindi ito makukumpleto, kaya paano ito makukumpleto ni Grand Elder? Totoo iyan. Pero narinig ko na tila pinag-aralan ni Grand Elder ang ibang uri ng halamang gamot para makumplito ang formula ng tableta kamakailan. Tila napakakumpiyansa niya. Siguro nga ay talagang matagumpay niya itong napino.
Hindi napigilan ng isa pang elder ang pagtawa habang sinasabing, "Haha, Old Sawyer, wala ka talagang pakialam sa nangyayari sa labas ng bintana mo. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa sinabi mo. Pero ilang beses nang sumabog ang kaldero mula sa bahay ni Grand Elder. Sa tingin mo ba ay maaayos niya ito?" Pagkatapos, mukhang natigilan din si Elder Sawyer bago agad nang umiti ng mapait at umiling. Sa totoo lang, hindi rin natuwa ang mga elder na ito kay Sky Maple dahil sa pagiging nahuhumaling sa 7 Profound Soul Driving Peel. Masyado lang talagang mataas ang katayuan ni Sky Maple sa sekta. Isa pa, lubos siyang sinuportahan ng Sect Master. Kaya naman, walang nang-ahas na magsalita. Kailangang malaman ng isa na ang mga ginamit ni Sky Maple para pinuhin ang 7 Profound Soul Driving Peel ay pawang mga Tier 4 na materyales. Ang mga materyales ng Tier 4 na ay napakahalaga rin sa Tranquil Cloud Sect. Sa loob ng ilang taon, gumamit si Sky Maple ng hindi mabilang na lakas tao at mga mapagkukunang materyal upang pinuhin ang medicinal pill na ito, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hindi makatotohanan ang sabihing walang anumang reklamo ang mga elder na ito. At ito mismo ang dahilan kung bakit nag-atubili si Sky Maple noon at hindi nang ahas na simulan ang pagpipino. Habang nalilito ang lahat, sina Sky Maple at Queen Lee ay masayang nagkukwentuhan papasok sa pasilyo. May dalawang binata pang ang nakasunod sa kanila. Ang isa ay si Jeric, at ang isa naman ay si Mateo. Nang makita ng grupo ng mga matatanda si Mateo, sila ay natigilan. Paano nagkabalikan si Mateo at ang Grand Elder matapos ang ilang araw na hindi niya ito nakita? Lalo na si Gian. Sa simula ay plano niyang maghanap ng gulo kay Mateo ngunit hindi niya akalain na si Mateo ay lumalapit pala kay Grand Elder. Kung ito ay isang ordinaryong relasyon, ayos lang iyon. Ngunit kung magugustuhan siya ng Grand Elder at tatanggapin siya bilang isang disipulo, mas mahihirapan pa siyang kumilos sa hinaharap. Habang iniisip ang mga pangyayaring ito, hindi mapigilan ni Gian ang makaramdam ng pagkadismaya sa kanyang puso. Naging katatawanan na ng mga matatanda ang pangyayaring iyon pero hindi niya man lang mailabas ang galit niya. Nakakainis talaga. Ang tanging magagawa ngayon ay ang magdasal na sana'y hindi masyadong malapit ang relasyon ni Mateo at Grand Elder. Pumunta ang 4 na tao sa gitna ng bulwagan. Naupo si Sky Maple sa pangunahing upuan, umupo si Queen Lee sa tabi niya, habang sina Mateo at Jeric ay nakatayo sa likuran. Ngayon, tinawag ko ang lahat dito dahil may dalawang mahalagang bagay akong iaanunsyo. Ang unang bagay ay simula bukas, papasok na ako sa terminal seclusion. Nang humina ang boses ni Sky Maple, muling bumulong. Gayunpaman, mabilis na tumugon si Joseph. Yumuko siya at sinabing, "Marshal Uncle, maaari ba itong?" "Hahaha. Orleans, maliit na unggoy ka, ang bilis mo namang gumanti." Tumawa ng malakas si Sky Maple. Pero ang pagtawag niya kay Joseph ay nagpatawa sa mga matatanda. May pagkahiya ang mukha ni Joseph. Napakataas ng posisyon ni Joseph sa sekta. Tanging si Sky Maple lang ang nang-ahas na tawagin siyang maliit na unggoy. Tama. Naniniwala akong alam ng lahat na buong pusong sinaliksik ng upuang ito ang 7 Profound Soul Driving Peel sa mga nakalipas na taon. Gantimpalaan ng langit ang mga tapat. Sa wakas ay nakuha ng upuang ito ang gusto niya ngayon at pinino ang 7 Profound Soul Driving Peel. Malinaw na nasa magandang mood si Sky Maple. Habang nagsasalita, puno siya ng enerhiya. Pagkasabi nito, may pagbati at masayang sorpresa sa ibaba. Masayang ngumiti si Sky Maple at tinanggap ang pagbati ng lahat. Matapos kumalma ang lahat, sinabi niya, ang pangalawang bagay na inanunsyo ng pwestong ito ay ang paghirang kay Mateo bilang Vice Hall Head ng Peel Hall. 246. Natahimik ang buong bulwagan. Masyadong biglaan ang appointment na ito mula kay Sky Maple. Walang sino man ang handa sa pag-iisip, kasama na ang Sect Master na si Queen Lee, na nasa tabi niya. Bilang Grand Elder ng Sect, may autoridad pa nga si Sky Maple na magtalaga o magtanggal ng Sect Master. Lalo na ang isang Vice Hall Head. Wala ring anumang paghahanda sa pag-iisip si Mateo at matagal na natigilan sa nominasyong ito. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 10 hininga nang sa wakas, may nagsalita na para tumutol.
Ang unang taong tumutol dito ay si Porter Ling. Tio Marshall, si Mateo ay isang bagong disipulo lamang. Bagamat mayroon siyang talento sa landas ng alchemy, hindi ba't medyo padalos-dalos na gawin siyang bise-pinuno ng bulwagan? Ang ibig mong sabihin ay matanda na ako at walang kwenta at hindi ko na maaninag ng malinaw ang mga tao. Nakasimangot na sabi ni Sky Maple. Medyo seryoso ang mga salitang ito. Sinusubukan niyang pigilan ng direkta ang mga sumasalungat na boses na ito. Kahit na walang ekspresyon ang mukha ni Porter Ling, medyo pangit pa rin ang ekspresyon niya ngayon. Huwag maglakas loob si Pot Ian. Inaayos lang ni Pot Ian ang bagay na ito sa kasalukuyan. Malinaw na matigas ang ulo ni Porter Ling. Sa pagkakataong ito, lumapit din si Joseph. Marshall Uncle, si Mateo ay nasa second level spirit condensation realm at low rank alchemy master lamang. Ano ang kakayahan niya para maging vice hall head? Ngayong tumayo ang dalawang pinuno ng bulwagan para pabulaanan ito, lumaki rin ang loob ng lahat. Isa-isa, tumayo silang lahat para tumutol. Lalo na sina Miggy at Jien, silang dalawa ang pinakamasayang sumisigaw. Sa mga matatandang ito, marami talaga ang hindi natuwa sa dating ugali ni Mateo. Sa kanilang palagay, kahit na may talento ang binata na ito na si Mateo, wala siyang kaalam-alam sa kalawakan ng langit at lupa at labis na mayabang. Ano ang mga kwalifikasyon niya para maging vice hall head? Siyempre, ang pinakamahalaga ay napakabata pa ni Mateo. Masyadong mababaw ang kanyang mga kredensyal. Hindi talaga siya karapat-dapat maging vice hall head. Ano ang dapat nilang gawin sa hinaharap kung ang isang binatilyo ay lumampas sa ulo ng mga matatandang ito? Kailangan bang magalang na tawagin ng mga matatandang ito na daan-daang taong gulang na ang edad nang makita nila si Mateo? Paano ito naging posible? Tuluyan nang nasira ang magandang kalooban ni Sky Maple dahil dito. Malinaw niyang alam na medyo biglaan ang pagnomina kay Mateo bilang vice hall head, pero alam niyang sapat na ang antas ni Mateo para gampanan ang posisyong ito. Nitong mga nakaraang araw, marami siyang naging pakikipag-usap kay Mateo. Bagamat palaging pinapanatili ni Mateo ang kagandahang asal ng isang disipulo at ang kanyang mga salita ay napakamaingat, hindi sinasadyang naibunyag pa rin niya ang kanyang matalinong kaalaman tungkol sa alchemy daw. Ang mga bagay na pinag-usapan ni Mateo ay higit na lumampas sa hangganan ng alchemy master. Lumampas pa ito sa hangganan ng quasi-alchemy king. Talagang may kakayahan siyang maging vice hall head na ito. May kutob pa nga si Sky Maple na hindi lang kayang pinuhin ni Mateo ang tier 3 at quasi tier 4 na medicinal pills dahil wala pa roon ang kanyang cultivation realm. Kung sapat lang ang realm ni Mateo, ang pagpupuno sa tier 3 at quasi tier 4 na medicinal pills ay magiging kasing dali lang ng pag-ikot ng kanyang mga kamay. Bukod dito, may isa pang konsiderasyon si Sky Maple. Ang pagbibigay ng matinding diin kay Mateo ay nagpakita rin ng pagbibigay diin ng sekta sa kanya. Tiyak na malaki ang bentahe nito sa pagbuo ng magandang relasyon sa mahiwagang amo sa likod ni Mateo. Ang amo ni Mateo ay tiyak na isang alchemy sovereign. Maaari pa nga siyang maging isang mataas na ranggong alchemy sovereign tulad ni Thomas. Sa ganitong pag-iral, kahit na bahagya lang niyang inaalagaan ang Tranquil Cloud Sect, maaari nitong hayaan ang sekta na magtamasa ng napakalaking benepisyo. Walang naintindihan ang mga hanggal na ito, lahat ay tame time na tumututol. Galit na galit si Sky Maple. Putok. Hinampis ni Sky Maple ang isang palad sa mesa sa tabi ng lumang istilong upo ang kahoy. Ang kakaibang matibay na mesa sa kahoy na profound deeper ay agad na naging alikabok. Nang makita ang eksenang ito, palihim na nabahala ang lahat. Tila nagalit talaga ang Grand Elder. Sinuyod ni Sky Maple ang mukha ng bawat isa. Hindi nang ahas ang lahat ng matatandang ito na salubungin ang kanyang mga titig. Magaling. Napakagaling. Sa loob ng maraming taon, nasa kalahating pag-iisa ako. Mukhang matapos ang mahabang hindi paglabas, wala nang seryosong taong ito. Ngayon, gagawin kong vice hall head si Mateo sa PhilHall. Sino mang maglakas loob na tumutol ay mapapatalsik sa sekta. Direktang ginamit ni Sky Maple ang kanyang trump card. Pagkasabi ni Sky Maple ng mga salita, lahat ay agad na tumahimik na parang mga sikada sa taglamig.
Sa katunayan, totoo nga ang sinabi ni Sky Maple. Hindi pa siya nagpapakita ng matagal. Kaya naman, halos minamaliit siya ng lahat. Umakyat ang dugo sa kanilang lahat ngayon lang. Naramdaman nila agad na ang pagpapahintulot sa isang batang spirit condensation realm na maging vice hall head ng PhilHall ay isang tunay na kalokohan. Maliban na lang, hindi nila akalain na sisipain talaga ng Grand Elder ang mga Elder na iyon palabas ng pader dahil kay Mateo. Sa oras na ito, si Quinley na nanatiling tahimik sa buong oras ay sa wakas ay tumayo. Nasabi na ni Sky Maple ang mga salita niya sa ganoong antas. Hindi na siya maaaring manahimik pa. Bakit kaya gustong italaga ni Marshall Uncle si Mateo? Magalang na tanong ni Quinley. Nang makitang si Quinley ang nagtatanong, bahagyang humupa ang ekspresyon ni Sky Maple nang seryoso niyang sinabi, alam ninyong lahat ang level 9 mission na nakasabit sa upuang ito sa Support Star Pavilion, tama ba? Siyempre, alam namin. Ang misyong ibinigay ni Marshall Uncle ay ang kumpletuhin ang 7 Profound Soul Driving Pill, sabi ni Quinley. Tumango si Sky Maple at sinabing, sa totoo lang, lahat ng ito ay salamat kay Mateo na nakumpleto ang formula ng pill kaya napino ng upuan na ito ang 7 Profound Soul Driving Pill sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, sa proseso ng pagpino, nakapagbigay pa si Mateo ng malaking tulong. Siyempre, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pinakamahalaga ay nakuha ko ang quasi-tier 4 na medicinal pill, ang formula ng soul driving pill mula kay Mateo para sa sekta. Ibig sabihin, kayong lahat ang magiging benepisyaryo ng formula ng pill na ito sa hinaharap. Kaya, sabihin ninyo sa akin, karapat-dapat ba si Mateo na maging vice hall head? Nagbago ang mukha ni Quinlay nang marinig niya ito. Mayroon ba talagang ganoon? Natapos na ni Mateo ang formula ng pill. Paano ito naging posible? Isa lamang siyang mababang ranggo na alchemy master. Oo. Ang ininom niya dati ay ang True Rising Spirit Pill formula lang, tier isang medicinal pills lang, iyon lang. Ang 7 Profound Soul Driving Pill ay isang tier 4 na medicinal pill. Maaari kayang si Mateo ay talagang mayroong isang kahangahangang amo. At saka, isang quasi tier 4 na soul driving pill. Ang pangalang ito ay halos kapareho ng 7 Profound Soul Driving Pill. Maaari kayang lahat tayo ay may pagkakataong makabangon. Labis na nagulat ang lahat ng mga elder. Isang mababang ranggo na alchemy master ang nakakumpleto ng tier 4 na medicinal pill. Hindi ito kapani-paniwala. Sa puntong ito, wala nang sino man ang nagdududa na mayroon talagang isang makapangyarihang amo sa likod ni Mateo. Gayunpaman, hindi ito ang kanilang nasa isip. Ang kanilang napansin ay ang soul driving pill. Walang sino man ang makakapidyaw sa tukso ng tagumpay. Ito. Dahil ganito ang sitwasyon, wala akong tutol. Matagal na nag-isip si Quinley bago nagsalita. Sangayon din ako. Si Jack ang unang nagpakita ng kanyang paninindigan. Ang mga pagtutol ay naging soyerod sunod na pagsang-ayon. Ang pangit ng mukha ni Gian. Sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kanyang katawan, si Mateo ay talagang umakyat sa ibabaw ng kanyang ulo. Habang iniisip kung paano siya pamumunuan ni Mateo para gawin ang mga bagay-bagay sa hinaharap, nakaramdam si Gian ng pagkasuklam na parang nakakain lang siya ng langaw. Gusto sanang sumigaw ni Gian ng hindi ako sang-ayon, pero masyadong mahina ang bigat ng mga sinabi niya sa sitwasyong ito. Bukod pa rito, sinabi ni Sky Maple na kung may maglalakas loob na tumutol muli, sila ay direktang palalayasin. Lunukan na lang ni Gian ang dalawang salitang ito pabalik sa kanyang tiyan at hayaan itong magna. Tapos na ang laro. Mas gumana ang ekspresyon ng mukha ni Sky Maple. Dahil ganoon nga, simula ngayon, si Mateo ay magiging. Teka lang. Nagsasalita na si Sky Maple nang pumutol si Mateo sa kalagitnaan. Ano ang gusto mong sabihin, Mateo? Nagtatakang tanong ni Sky Maple. Tumayo si Mateo at yumuko kina Sky Maple at Quinley. Dahan-dahan niyang sinabi, Grand Elder, Sect Master, hindi ko kayang tanggapin ang posisyong ito bilang Vice Hall Head. 247. Sumailalim sa isa na namang hindi inaasahang pagbabago ang bagay na ito.
Bilang sangkot na partido, tinanggihan talaga ni Mateo ang paghirang sa Grand Elder. Ang bagay na ito ay soyerod sunod na tumama sa problema na nag-iwan sa mga elder na medyo nalilito kung ano ang gagawin. Mateo, nag-aalala ka ba na hindi mo makontrol ang mga punk na ito? Huwag kang mag-alala dahil nandito ako, wala ni isa sa kanila ang maglalakas loob na sumuwi sa mga utos mo. Hindi rin inakala ni Sky Maple na maipapahayag ni Mateo ang kanyang pagtanggi. Ngunit agad niyang napagtanto kung ano ang ikinababahala ni Mateo. Sabi ni Mateo, hindi dahil dito. Malaki ang pasasalamat ng disipulong ito kay Grand Elder sa iyong malaking kabaitan. Hindi lang talaga matatanggap ng disipulong ito ang posisyon ng pinuno ng Bise Bulwagan. Nagtatakang tanong ni Sky Maple, bakit naman? Pumasok ang disipulong ito sa sekta para hasain ang martial path. Kaya ako pumasok sa martial hall. Maliit lang ang lakas ng disipulong ito. Gusto ko sanang makipagkompetensya sa mga senior sa martial hall noong una. Kapag nakuha ko na ang posisyong ito bilang vice hall head, hindi na angkop na makipagtalo sa ibang mga senior tungkol sa martial path, sabi ni Mateo na ikinagulat ng lahat. Ito. Ang talento mo sa alkemiya ay walang kapantay. Sayang talaga ang pagtahak sa martial path. Madamdaming buntong hininga ni Sky Maple. Kailangan lang abalahin ng mga alchemist ang paglilinang ng enerhiya ng asensya at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa lakas ng pakikipaglaban. Ngunit para sa mga martial artist, ang enerhiya ng asensya ay pundasyon lamang upang mailabas ang lakas ng pakikipaglaban. Ang kailangan nilang gawin ay maximize ang lakas ng pakikipaglaban sa pinakamalakas na antas. Si Sky Maple mismo ay isang alchemist. Dahil nakikita niyang kahanga-hanga si Mateo sa alchemy path, natural lang na umasa siyang lalakad ito sa alchemy path. Hindi niya namalaya na ang alchemy daw ni Mateo ay naabot na ang rurok ng pagiging perpekto. Salamat, dakilang nakatatanda, sa iyong paghanga. Ngunit sa kasalukuyan, para sa akin, ang Dartiel path ay mas mahalaga pa rin. Umaasa ako na papayagan ito ng dakilang nakatatanda. Seryosong sabi ni Mateo. Nang makitang determinado si Mateo na gawin ito, isang bakas ng kawalan ng magawa ang sumilay sa mukha ni Sky Maple. Ang tanging nasabi niya lang ay, dahil ganoon nga, tapos na ang bagay na ito. Gayunpaman, gusto ko pa ring ibigay sa iyo ang posisyon ng nominal elder. Sa Philhall, ang katayuan mo ay hindi mababa sa kanila. Nang marinig ang mga salitang ito, ang dating ginhawa ni Gian ay bumalik sa dati nitong kalagayan. Ang tinatawag na nominal elder ay maaari nilang baliwalain ang trabaho sa Philhall, ngunit masiyahan sa pagtrato sa isang elder. Parang kumikita lang ng sweldo ngunit hindi nagtatrabaho. Ibig sabihin din nito ay hanggat tinanggap ni Mateo ang posisyong ito, magiging kapantay niya si Gian. Naalala ko kalahating buwan na ang nakalipas noong isa pa siyang sugo na nagpaplanong soyerduan si Mateo sa sekta. Noong panahong iyon, sinabi pa niya na maaaring hindi man lang mapanatili ni Mateo ang posisyon bilang pangunahing disipulo. Pero pagkalipas ng kalahating buwan, sa isang pag-ugoy ng kanyang katawan, naging kapantay na niya si Mateo. Parang sinasampal siya sa publiko. Dali, tanggihan. Dali, tanggihan. Patuloy na nagdarasal si Gian sa kanyang puso na sana'y tanggihan din ni Mateo ang posisyong ito ng nakatatanda. Dahil mapilit ang Grand Elder, sige. Tatanggapin ko ang nominal elder na ito. Gayunpaman, umaasa ako na hindi isa sa publiko ng sekta ang aking katayuan at hindi ako bibigyan ng anumang espesyal na pagtrato. Hayaan mo akong maglinang gamit ang isang ordinaryong pagkakakilanlan bilang disipulo. Napakalupit ng katotohanan. Tinanggap din ni Mateo ang paghirang na ito sa huli. Alam ni Mateo na maraming benepisyo ang pagiging isang elder. Nominal lang naman ang status na iyon, bakit naman siya tatanggi? Sa loob ng Tranquil Cloud Sect, ang mga elder ay may maraming responsibilidad at marami ring pribilehiyo. Si Mateo, bilang isang nominal na elder, ay hindi kailangang gampanan ang mga responsibilidad. Siya, isang spirit condensation realm, ay hindi kayang gampanan ang mga ito kahit na gusto niya. Gayunpaman, maaari niyang tamasahin ang mga pribilehiyo. Tanga lang ang hindi gagawa niyan.
Nahulaan din ni Mateo ang ilang bahagi ng iniisip ni Sky Maple. Kaya naman iginiit niyang hindi tanggapin ang posisyon bilang pinuno ng Bise Bulwagan. Napakahalaga ng oras ni Mateo. Ayaw niyang sayangin ito sa mga usaping may kinalaman sa sekta. Ngunit kung tungkol sa nagngangalang elder na ito, wala siyang nararamdamang emosyonal na pasanin. Haha, mabuti naman at pumayag ka. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Xingfeng, mamaya, tulungan mo si Mateo na gumawa ng elder token. Tungkol naman sa mga disipulo, huwag mo itong ipagsapubliko. Nakahinga rin ng maluwag si Sky Maple nang makitang pumayag si Mateo. Sumagot si Queen Lee ng oo. Tila komplikado ang kanyang mga mata habang sinusulyapan niya si Mateo. Para ma-promote bilang isang sect elder sa Spirit Condensation Realm, si Mateo ang unang taong gumawa nito simula nang maitatag ang Tranquil Cloud Sect. Matalinong tao rin si Queen Lee. Nahulaan din niya ang ilang bahagi ng mga intensyon ni Sky Maple, kaya wala siyang anumang reklamo tungkol dito. Para sa isang sekta na humina na, hangad nilang maging malakas. Sinulyapan ni Sky Maple ang lahat. Nang makitang maraming tao ang may hindi kumbinsidong mga tingin, malamig siyang ngumiti sa kanyang puso. Pagkatapos pumasok sa saradong pag-iisa ang upuang ito, aakyat si Qingfeng sa entablado. Makabubuting tulungan ninyo siyang lahat. Kung may anumang problema na may kaugnayan sa alchemy, maaari kayong makipag-ugnayan at makipagpalitan kay Elder Mateo. Naniniwala akong hindi kanya bibiguin. Mahinahong sabi ni Sky Maple. Pinagpawisan ng husto si Mateo nang marinig iyon. Pero hindi niya maipaliwanag ang mga bagay-bagay sa ganoong oras. Hindi naman ako inaasar ng matandang to, di ba? Ayos pa rin naman para sa mga elder ng Marshall Hall, pero ang matinding puot mula sa mga elder ng Peel Hall ay masyadong halata. Tunay nga, nang marinig ni Sky Maple ang mga salita, agad na nakaramdam si Mateo ng malalim na intensyong lumaban. Napuno ng matuwid na galit ang bawat isa sa mga matatanda. Nangahas silang magalit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Kung nakamamatay lang ang tingin, malamang ay ilang beses nang napatay si Mateo ngayon. Isa lamang siyang mababang ranggong alchemy master, at ginamit pa nga siya ng Grand Elder para ikumpara sa mga elder. Isa itong biro. Bukod pa rito, kahit na sinabi ni Grand Elder na palitin, ang totoo, narinig ng lahat na iyon ay humingi ng payo. Kahit pa talagang makumplito ni Mateo ang formula ng 7 Profound Soul Driving Pill, siguradong isa itong bulag na pusa na nakahuli ng patay na daga, nagkataon lang na alam niya ang formula ng pill na ito. Iyon lang. Kung sasabihin ng isa na mataas ang antas ni Mateo, hindi sila maniniwala kahit nabugbugin sila hanggang mamatay. Si Mateo ay mayroong isang kahangahangang dalubhasa sa likod niya, kaya normal lang din na malaman kung paano bigkasan ang ilang mas mataas na antas ng formula ng tableta. Ngunit isa pa lamang siyang teenager noon. Gaano kalalim ang kanyang pag-unawa sa alchemy? Sa assembly hall ng Peel Hall, pinalibutan ng isang grupo ng mga elder si Joseph. Namumula na ang ilan sa kanilang mga lalamunan dahil sa pagtatalo. Hallhead? Hindi ko talaga kayang tiisin ito. Inilubog ko ang sarili ko sa alchemy path sa loob ng halos 150 taon. Hindi ko masasabing bihasa ako sa alchemy, pero hindi ako matatalo ng isang teenager, di ba? Tama. Wala akong tutol sa paggigiit ni Grand Elder na hayaan si Mateo na maging isang nominal elder. Pero ang pagpapali sa atin at paghingi ng payo sa kanya, hindi ba't sobra naman? Malinaw na minamaliit ni Grand Elder ang ating Peel Hall. Paano niya nagagawa ito? Siya mismo ay lumabas din ng Peel Hall. Paano niya minamaliit ang ating Peel Hall ng ganito? Maaari kayang ganito karami sa atin na mga quasi-alchemy kings dito ang hindi man lang kayang labanan siya, isang mababang ranggo na alchemy master. Gusto ko siyang hamanin. Sige, gusto ko rin siyang hamanin. Gusto kong makita kung talagang may 3 ulo at 6 na braso si Mateo. Sasama rin ako. Nag-iingay ang lahat na nagbibigay ng sakit ng ulo kay Joseph. Gayunpaman, talagang tumatak sa kanya ang mga salita ng mga matatandang ito. Kahit hindi siya pinangalanan ni Sky Maple, malinaw na isinama rin niya ito sa loob.
Si Joseph ang hallhead ng PhilHall at siya rin ang pinakamalakas na alchemist sa PhilHall. Isang nilalang na isang hakbang na lang ang layo para makaabot sa Alchemy King Realm. Siyempre, ang hakbang na ito ay isang malalangit na bangin para sa kanya. Kailangan pa rin ba ng ganitong pag-iral na tumanggap ng gabay mula kay Mateo, isang mababang ranggong alchemy master? Ang galing naman. Biro naman. Sumulyap si Joseph sa mga matatandang ito at bahagyang ngumiti, wala akong narinig. Pagtapos, tumalikod na siya at umalis. Natigilan ang grupo ng mga matatanda. Kaagad pagkatapos, nagpakita sila ng isang maunawang ngiti. 248. Si Johan Shaw ang panglimang upuan sa mga elder ng PhilHall. Noong nakaraang taon, kakapasok lang niya sa high rank na quasi-alchemy king realm. Habang umuusbong ang puwersa ng PhilHall sa kasagsagan ng kanyang buhay, napakataas ng kanyang posisyon sa PhilHall, at itinuring siyang isa sa mga kandidato para maging susunod na pinuno ng hall ng PhilHall. Kung ikukumpara, bagamat sina Gian at ang kanyang mga kasama ay mga elder sa PhilHall, sila ang pinakamaliit na grupo ng mga tao, halos hindi sapat para gawin ang papel ng pagpapatakbo ng mga utos. Kung hindi sana siya ipinadala sa estado ng Novaria upang maging isang sugo. Matanda na ang kanyang edad, mababa pa ang kanyang cultivation realm, at naubos na niya ang lahat ng kanyang potensyal at mahirap magkaroon ng anumang tagumpay sa buhay na ito. Bilang kinatawan ng bagong umuusbong na puwersa, si Johan Shaw ay isa sa mga pinakaatubili na tanggapin si Mateo bilang nominal elder. Sa harap ni Joseph, si Johan Shaw ay isa sa mga pinakamatindi ang pakikipagtalo. Umalis si Joseph nang walang sinasabi. Malinaw na palihim niyang sinangayunan ang paghahanap nila kay Mateo para makipag-usap at makipagpalitan ng impormasyon. Nag-usap-usap ang ilang matatandang nag-ingay ng husto. Sa wakas, nagalok si Johan Shaw na lumapit at hamunan si Mateo. Si Johan Shaw ay isa sa mga kilalang tao sa iba't ibang elder ng PhilHall. Nang lumitaw ang kanyang profile sa Earth Barracks, agad siyang nakilala ng mga disipulo. Nakita na ni Disipulo Mason si Elder Johan Shaw, magalang na sabi ng isang disipulo ng 8th level Spirit Condensation Realm. Medyo natuwa si Johan Shaw sa sarili, pero may autoridad niyang sinabi, "And, dumating ka sa tamang oras. Dito lang itira si Mateo, di ba?" Naguluhan si Mason. Mateo. Hindi talaga pamilyar ang pangalang ito. Bagong dating ba siya? Mukhang may isang baguhang disipulo ilang araw na ang nakalipas. Binugbog niya ang nakababatang kapatid ni Senior Apprentice Brother Seng pagkarating niya. Sa pagkakataong ito, si Johan Shaw naman ang natigilan. Nakikipag-away sa iba sa sandaling dumating siya. Isang ang manggugulo. Nakita ni Mason ang pagkunot ng noo ni Johan Shaw at agad niyang naisip na pumunta siya roon para maghanap ng gulo kay Mateo. Dali-dali niyang sinabi, nandito si Mateo sa No. 72 courtyard doon. Tatawagin ko siya agad para magbigay pugay kay Elder Shaw. Dumating na ang matanda para personal na hanapin si Mateo. Bilang isang disipulo, natural lang na kailangan niyang lumabas para salubungin ito. Nang matapos, nang hindi man lang hinihintay ang pagsang-ayon ni Johan Shaw, tumakbo siya papunta sa No. 72 courtyard. Gusto sanang pigilan ni Johan Shaw si Mason noong una, pero matapos niyang pag-isipan ito, hindi niya ito pinili. Kahit na naitatag na ang nominal na katayuan ni Mateo bilang elder, mahirap pa rin para sa mga elder na magbago sa maikling panahon. Sa subconscious ni Johan Shaw, pakiramdam niya ay dapat pa rin siyang salubungin ni Mateo. Ipinatawag ni Johan Shaw ang pintuan ng patio ni Mateo. Si Lucy ang nagbukas nito. Binibini, hinahanap ko po si Mateo. Nang makitang isang dilag ang nagbukas ng pinto, naging magalang si Mason. Nakita ni Lucy na hindi pamilyar ang taong ito at likas na gusto niya itong itakwil. Nakapahinga si Young Master. Ano ba ang pinagkakaabalahan ng Senior Apprentice Brother na ito? Halatang nahalata ni Mason na umiiwas siya at hindi niya napigil ang kunot ang noo niya nang sabihin niya, nagpapahinga ka ba? Kung gayon, iyan mo at gisingin si Mateo. Sabihin mo lang na dumating na ang 5th seat elder ng PhilHall, si Johan Shaw. Sabihin mo sa kanya na bilasan at salubungin siya.
Natakot si Mason na baka hindi alam ni Lucy ang bigat ni Johan Shaw kaya nagdagdag siya ng isang pangungusap. Si Elder Johan Shaw ay kandidato para sa susunod na hallhead ng PhilHall. Napakapambihira ng kanyang katayuan. Hindi mo siya maaaring maliitin. Tunay ngang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lucy nang marinig iyon. Matagal-tagal na rin mula nang dumating siya sa Tranquil Cloud Sect. Medyo naunawaan na niya ang sitwasyon ng Tranquil Cloud Sect. Malaking bagay talaga ang titulong ito bilang hallhead ng PhilHall sa Tranquil Cloud Sect, kahit pa siya ang magiging hallhead ng PhilHall sa hinaharap. Hindi nang ahas na magpaliban si Lucy. Agad siyang pumasok upang magulat. Nang marinig ni Mateo na isa ito sa mga magiging hallhead ng PhilHall, hindi napigilan ni Mateo ang pagkunot ng noo. Nahirapan ba siyang hanapin ito ng ganoon kabilis? Gayunpaman, hindi ba't medyo malaki ang iskala na ito? Lahat ay nasa antas ng nakatatanda. Gusto mo bang pumunta siya sa gate para salubungin siya? Maaaring maging kapaki-pakinabang sa iba ang pangalang ito ng magiging hallhead, ngunit wala itong silbi kay Mateo. Sa paningin ni Mateo, ang mga elder ng PhilHall ay pawang basura. Lalo na ang katotohanang hindi na mababa ang kanyang pagkakakilanlan. Kailangang malaman ng isa na hiniling siya ni Sky Maple na maging vice hallhead noong una. Ang kabilang panig naman ay wala talagang ideya kung gaano kahalaga. Lucy, sabihin mo sa kanya na ang young master na ito ay kasalukuyang abala sa paglilinang. Hindi ako hinihintay ng oras. Wala akong oras para lumabas at salubungin siya, mahinahong sabi ni Mateo pagkatapos marinig iyon. Nagulat si Lucy nang sabihin niya, pero, sinabi ng senior apprentice brother na napakataas ng posisyon ng elder na ito. Hindi ba ito makakasakit ng damdamin ng mga tao? Umikot ang mga mata ni Mateo at sinabing, pumunta siya roon para maghanap ng gulo. Kahit na lumabas ako at salubungin siya, hahanap pa rin siya ng gulo. Kaya ano ang pagkakaiba kung masasaktan ko siya o hindi? Nagtatakang tanong ni Lucy, paano nalaman ng batang Panginoon na pumunta siya rito para maghanap ng gulo? Tumawa si Mateo at sinabing, alam na ng batang Panginoon mo ang lahat. Sige, ulitin mo lang ng salita por salita. Hindi sinabi ni Mateo kay Lucy ang tungkol sa pagiging nominal elder niya. Para kay Mateo, hindi talaga ito kapansin-pansin. Hindi kailanman susuwayin ni Lucy ang mga salita ni Mateo. Dahil sinabi iyon ni Mateo, tiyak na may dahilan siya. Kaya, bumalik siya sa pasukan at ibinalita ang mga salita ni Mateo kay Mason. Nang marinig ni Mason ang mga salita, muntik na siyang mapasigaw. Kahit na nagbibigay siya ng mga dahilan, hindi naman kailangang maging ganoon kahalata, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Mason habang nakatitig kay Lucy at kinumpirma, talaga bang sinabi mo sa iyong batang Panginoon na si Elder Johan Shaw ang pumunta para hanapin siya? Medyo nakaramdam ng pagkakasala si Lucy, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, oo. Sinabi ko na sa kanya. Pero ang aking batang Panginoon ay talagang abala sa paglilinang. Pagkatapos, padebog na isinara ni Lucy ang pinto. Natulala si Mason at hindi nakabawi ng matagal. Hindi ba't masyadong mayabang itong si Mateo? Hindi man lang niya hinarap ang isang elder ng PhilHall. Mukhang nahihirapan na si Elder Johan Shaw sa simula pa lang, pero ganito pa rin ang ugali ni Mateo. Patay na siya ngayon. Walang sino mang tumutol sa mga elder ng PhilHall ang nagkaroon ng magandang katapusan. Naisip ni Mason sa sarili. Taglay ang kaunting pagkadismaya, bumalik si Mason kay Johan Shaw at ibinalita ang nangyari kanina. Siyempre, may mga personal pa siyang bagay na inilagay. Tunay ngang nagalit ng husto si Johan Shaw nang marinig niya iyon. Galit na galit siyang nagtungo sa patio ng No. 72. Putok, putok, putok. Mateo. Lumaban ka sa elder na ito. Alam kong hindi ka naglilinang. Sigaw ni Johan Shaw. Walang sumagot. Sa sobrang galit ni Johan Shaw ay halos sumabog na siya. Napakataas ng posisyon niya sa sekta. Pero hindi pa rin siya pinayagan na makapasok na makahanap siya ng isang pangunahing disipulo ng Marshall Hall. Dahil sa napakalakas niyang pagsigaw kanina lang, nakaakit na ito ng maraming disipulo na magsiksikan.
Kung hindi man lang niya mabuksan ang pinto ng kabilang panig ngayon, malaking kahihiyan iyon. Kasing itim na ng ilalim ng wak ang mukha ni Yohansho. Seryoso niyang sinabi, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, jijibay ng matandang ito ang patio mo. 1. Naghintay si Yohansho ng ilang beses. Walang sumagot. 2. Wala pa ring tugon. Napakatapang naman nitong si Mateo. Si Elder Yohansho yan. Hindi na makapaghintay ang iba na suyuin siya, pero tinangka pa rin ni Mateo na tanggihan siyang pumasok. Hey, ito ang pasimula ng pagpapalayas. Si Elder Yohansho ay isang makapangyarihang kandidato para sa susunod na henerasyon ng hallhead ng PhilHall. Mayroon pa bang sino man ang maaaring manatili sa sekta matapos siyang masaktan? Noong nakaraan, akala ko pa rin henyo ang batang ito noong nakita kong tinalo ni Mateo si Jules. Pero kung titingnan ngayon, ang init ng ulo ng lalaking ito. Maaari niyang masaktan ang sinuman, pero bakit niya kinailangang masaktan si Elder Yohansho? Malapit na akong magbilang ng 3. Sa tingin niyo ba ay kakalad ka rin ni Elder Yohansho si Mateo palabas at bugbugin siya? Masiglang nag-uusap ang mga nakapalibot na disipulo. Hindi dapat palampasin ang isang pambihirang palabas. Madilim ang mukha ni Yohansho habang nagngangalit ang mga ngipin at sumigaw, 3. Wala pa ring reaksyon. 249. Magaling. Napakagaling. Talaga bang tinatrato mo ang matandang ito na parang hangin? Gusto kong makita kung paano ka magiging pagong pagkatapos kong give-in ang bahay mo. Nagngalit si Yohansho sa galit at sinabing. Pagkatapos, nakapagtipon si Yohansho ng napakalaking enerhiya ng asensya, na nagtulak sa mga nakapalibot na disipulo na umatras na parang sisirain niya talaga ang bahay ni Mateo. Habang pinapanood si Yohansho na nag-iipon ng napakalaking enerhiya ng asensya, hindi napigilan ng mga tao na mamangha. Kung talagang mawasak ito, kalimutan na ang bahay, kahit si Mateo ay magiging basura, tama ba? Pero sakto lang, bumukas ng malakas ang pinto. Nakakabingi ang tunog ng pagbukas ng pinto. Hindi mapigilan ng lahat ang mapatingin sa direksyong iyon. Akala nila noong una ay makikita nila ang anyo ni Mateo na papalapit dito, ngunit isang maliit na berdeng pixie ang nakita nila. Si Lucy nga iyon. Itinago lang ni Yohansho ang kanyang kakayahan nang makita niyang bumukas na ang gate. Malamig siyang ngumiti sa kanyang puso. Humph! Gaya ng inaasahan, kabilang siya sa pamilya ng mga asno. Hindi siya kikilos hanggat hindi siya tinatamaan. Malamig na sanggal ni Yohansho. Hindi nagsalita si Lucy. Sumenyas lang siya kay Yohansho, sinenyasan itong lumapit at makipag-usap. Mukha siyang misteryoso. Akala ni Yohansho ay inaanyayahan siya ni Lucy na pumasok sa bahay para makipag-usap. Kaya naman, lumapit siya ng ilang hakbang at papasok na sana sa pinto. Naparito siya upang ipaalam kay Mateo kung ano ang tinatawag na langit na lampas sa langit, at tao na lampas sa tao, hindi upang hayaang manood ng palabas ang isang grupo ng mga disipulo. Kung ipapaalam niya sa mga disipulong ito na hinanap niya si Mateo para makipagkompetensya sa alchemy, mabababa lang nito ang kanyang katayuan sa lipunan. Kahit manalo siya, hindi iyon magiging marangal. Ang ikalimang upuan ng PhilHall ay nanalo ng isang pangunahing disipulo ng Marshall Hall. Hindi ba't siya ang sumuntok sa sarili niyang mukha? Nagbilin na si Grand Elder na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ni Mateo bilang elder sa PhilHall. Natural lang na hindi nang ahas si Yohansho na soyerduan ang toro. Maliban na lang, nang makapasok siya sa gate at akmang papasok na, inilahad ni Lucy ang kamay niya para pigilan siya. Nalungkot si Yohansho nang magtanong, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Lucy sa malumanay na boses, sabi ng young master, abala siya sa cultivation ngayon at wala siyang oras para makipagsabayan sa iba sa alchemy skills. Elder, bumalik ka na. Pumasok na ako. Pinapabalik mo ba ako? Mateo, siya. Pinutol ni Lucy ang kanyang sasabihin at inabutan siya ng isang jade sleep, sabay sabi ng batang Panginoon, ibigay ko raw ito sa iyo, at aalis ka ng mag-isa. Inabot ni Yohansho ang jade sleep at malamig na natawa habang sinasabi, sinusubukan mo ba akong paalisin gamit ang isang jade sleep? Sino ba siya sa tingin ni Mateo?
Isang maliit na 4th level spirit condensation realm ang talagang nangahas na maging mayabang at hamakin ang iba ng ganito kalaki. Sabi ni Lucy, bakit hindi muna tingnan ng Elder ang Jade Sleep? Dahil sinabi iyon ni Young Master, natural lang na may kumpiyansa siya. Haha, biro yan. Sige, gusto kong makita kung paano gagamitin ni Mateo ang Jade Sleep para paalisin ako. Mapagkompetensya si Johan Shaw. Patagang nakalusot si Lucy sa isang pang-aasar, at natukso ang lalaking ito. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Lucy kung ano ang nasa loob ng Jade Sleep. Sinasabi lang ito ni Young Master. Malinaw na hindi siya lalaban sa isang labanang wala siyang tiwala. Siyempre, ang mas mahalaga ay hindi naniniwala si Johan Shaw na kayang ipadala siya ni Mateo gamit ang isang Jade Sleep. Nahulaan ni Johan Shaw na dapat may formula ng tableta sa loob ng Jade Sleep. Dapat iniisip ni Mateo na gumamit ng formula ng tableta para suhulan siya. Masyado niya itong binaliwala. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga na kaya mong isaulo ang ilang formula ng tableta? Ang pag-alam kung paano bigkasan ang mga formula ng tableta ay hindi nangangahulugang may kaalaman ka sa alchemy. Kahit na si Mateo ay mayroong isang kahangahangang master na nagturo sa kanya ng hindi mabilang na uri ng formula ng tableta, isa lamang siyang mababang ranggo na alchemy master. Ngayon, pumunta si Johan Shaw para ipaalam kay Mateo na isa lamang siyang alchemy master. Ibinao ni Johan Shaw ang kanyang banal na sentido sa Jade Sleep. Hindi sinasadyang natigilan ang ekspresyon ng kanyang mukha. Agad siyang kumunat ang noo, pagkatapos ay natulala. Kasunod nito, nagliwanag ang kanyang mga mata, at sa wakas, ito ay isang nabighani na mukha. Nanatiling nakatitig si Lucy kay Johan Shaw. Habang pinagmamasdan kung paano nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha nito, bukod pa sa kuryosidad, naramdaman niyang napakagaling talaga ng Young Master. Noong una, nang marinig niya ang sinabi ng Young Master na gusto siyang hanapin ng Elder na ito para makipaglaban sa alchemy skills, matagal na nagulat si Lucy. Sa pagkakaintindi ni Lucy, ang isang quasi-alchemy king ay isang napakalakas na nilalang, mas kahanga-hanga pa kaysa kay Old Master. Ang ganitong figure ay talagang nakipagkompetensya sa Young Master sa mga kasanayan sa alchemy. Gayunpaman, gulat na gulat. Pinili pa rin niyang maniwala sa batang Panginoon. Kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit ganito kawalang batayang tiwala. Gayunpaman, naniniwala lang siya na ang Young Master ang pinakamalakas. Kahit ang isang quasi-alchemy king ay hindi siya matatalo. Siyempre, iba ang pagkakaintindi niya. Ibang usapan kung ang Jade Sleep na ito ay magpapahintulot sa isang quasi-alchemy king na makatakas o hindi. Nang ibigay niya ang Jade Sleep kay Johan Shaw, may pagdududa pa rin sa puso ni Lucy. Pero nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Johan Shaw na parang isang salamangka, alam ni Lucy na ayaw pumasok ng matandang ito. Tunay nga, si Young Master ang pinakamalakas. Sa ilalim ng gulat ng mga mata ng lahat, umalis si Johan Shaw. Pagdating niya, magulo ang kanyang aura, at muntik na niyang give-in ang bahay. Pero wala pang 5 minuto matapos siyang makapasok sa bahay ay lumabas si Elder Johan Shaw sa patio na may mukhang nahuhumaling na parang nakakuha ng kayamanan. Anong meron kay Elder Johan Shaw? Yung tindig niya kanina, kahit anong tingnan mo, parang naghahanap siya ng gulo, di ba? Bakit ganito na naman ngayon? Sino ang tatanungin ko kung ako ang tatanungin mo? Wala pa namang 5 minuto simula nang pumasok siya sa looban. Kahit ang pagkakaroon ng konserbasyon ay hindi naman siguro ganoon kabilis, di ba? Sa tingin mo ba ay puno ng misteryo itong bagong dating na si Mateo na parang hindi maintindihan? Nako, parang medyo oo naman talaga. Napansin mo ba na matagal nang nakabalik si Senior Apprentice Brother Seng Cheng, pero hindi pa rin siya nakakahanap ng gulo kay Mateo? Hehe, narinig ko na yan. Nagkita na talaga silang dalawa dati. Pero pagkatapos tingnan ni Senior Apprentice Brother Seng Cheng ang identity token ni Mateo, agad siyang tumayo roon ng walang malay at hindi man lang alam na umalis na pala si Mateo. Isa pa, alam mo ba na noong huling pumunta si Mateo sa Support Star Pavilion, tinanggap niya ang isang level 9 mission. Hindi kaya. Masyadong eksaherado. Tapos siya pa ang gagawa. Hindi ko alam.
Hindi ba dapat kumpleto na? Kahit gaano pa siya kasutil, isang 4th level spirit condensation realm, imposible ring matapos ang isang level 9 mission, di ba? Totoo yan. Matapos pumasok si Mateo sa sekta, nanatili siya sa kanyang tahanan at halos walang pakikipag-ugnayan sa labas. Iilan lamang ang kanyang ginawa. Ngunit ang ilang bagay na ito ang nagpalitaw sa kanya bilang misteryoso sa paningin ng mga disipulo. At pagkatapos makuha ni Johan Shaw ang Jade Sleep na iyon, diretso siyang bumalik sa sarili niyang refinement room nang hindi man lang nagpapalam sa ibang tao. Naghihintay pa rin ang grupo ng mga matatanda sa kanyang balita, ngunit para siyang naglaho na lamang sa ere. Nagpadala lamang ang mga matatanda ng isang tao upang magtanong sa Earth Barracks matapos hindi matanggap ang balita tungkol kay Johan Shaw ng matagal na panahon. Ang alam lang nila ay pumunta na roon si Johan Shaw dala ang tanong na ito. Pero dali-dali itong dumating at umalis din. Nalaman lang nila na bumalik na si Johan Shaw sa sarili niyang tirahan pagkatapos nilang magpatuloy sa pag-iimbestiga. Pero alam lang ng mga elder na direktang pumasok si Johan Shaw sa isang retreat at walang nakakasalamuha matapos silang pumunta sa bahay niya para magtanong. Matapos ang isang malaking pag-ikot para lamang makatanggap ng ganitong balita, talagang ikinagalit ito ng lahat hanggang sa sila ay maging maamo sa loob na may paso sa labas. Napaka-irresponsible ng matandang punk na ito. Abisuhan mo kami kung papasok ka sa isang lihim na lugar. Pinaghintay mo ang lahat sa balita mo. Gayunpaman, kahit hindi sila nasiyahan, mas lalo pang nagdududa ang lahat ngayon. Kahit na napakataas ng level ni Mateo, hindi niya kayang mapabalik si Johan Shaw na natalo pagkatapos ng 5 minuto, tama ba? Ano nga ba ang naranasan ni Johan Shaw sa bahay ni Mateo? 250. Sa Peel Hall. Maraming matatanda ang nagtipon, pinag-uusapan ang biglaang pag-iisa ni Johan Shaw. Sabihin ninyo sa akin. Ano ang nakasalubong ni Johan Shaw sa bahay ni Mateo? Bakit pakiramdam ko ay lalong nagiging abnormal ito? Sa lohikal na pagsasalita, ang pinakamalaking posibilidad ng pag-iisa ni Johan Shaw ay dahil natalo siya at nawalan ng bait, kaya nahihiya siyang pumunta at makita kami. Kaya nga pinili niyang mag-isa. Pero ang problema ay hindi man lang gumugol ng 5 minuto si Johan Shaw sa bahay ni Mateo. Hindi man lang sapat para makapag-usap sila. Oo. Hindi sapat ang 5 minuto para maipaliwanag ng malinaw ang isang formula ng tableta. Ano ang magagawa nila? Hindi rin ito pakikipagkompetensya sa martial arts. Matatalo ba siya ni Mateo kahit isang beses lang? Elder White, ikaw ang aming kuya. Kailangan mong kumilos para sa bagay na ito. Maaari ba talagang matalo tayo na isang malaking grupo ng mga elder ni Mateo? Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, tumingin ang grupo ng mga matatanda sa matandang nakaupo sa pangunahing upuan habang nakapikit upang ipahinga ang kanyang isipan. Siya ang ikatlong upuan ng Peel Hall, ang numero 1 tao sa ilalim ni na Joseph at ng pinuno ng Bise Hall na si Yashong. Si Yashong White ang nakatatanda na may pinakamataas na seniority at pinakamataas na realm. Natural lang na siya ang naging haligi ng lahat sa panahong ito. Gayon din, isang mataas na ranggong quasi-alchemy king, ngunit ang lakas ni Yashong ay mas malakas kaysa kay Johan Shaw. Ilang dekada na siyang umasenso sa mataas na ranggong quasi-alchemy king. Bagamat hindi pa siya lubos na nasa antas ni Joseph, hindi pa siya nalalayo. Tungkol kay Mateo, isang alchemy master na naging isang Peel Hall nominal elder, malinaw na maraming nakatagong kritismo si Yashong. Kung hindi sana siya nagpakita rito ngayon. Palagi lang siyang magalang kay Grand Elder, kaya hindi niya ito sinabi ng buong oras. Natural lang na inaabangan ni Yashong ang paghamon ni Johan Shaw kay Mateo. Ngunit hindi niya inakalang matatalo pala talaga siya. Sa ganitong paraan, natural siyang itinutulak palabas ng lahat. Nang makita ang mga matatandang nagkukumpulan, biglang dumilat si Yashong. Sinulyapan niya ang lahat, bumantong hininga at sinabing, sige. Ang matandang ito ay pupunta roon at mag-aagawan sa Mateo na ito. Matanda na si Yashong. Kahit na may sama ng loob siya, ayaw pa rin niyang gawin ang ganitong uri ng paghahangad na mangibabaw sa iba.
Bagamat hindi kapantay ng lakas ni Johan Cho ang kanyang lakas, ang ikalimang upuan na ito ay hindi naman talaga isang hindi nararapat na reputasyon. Sa simula, inakala niyang madali niyang madedaig ang kalaban, ngunit hindi niya inakalang mangyayari ang ganoong bagay. Kakaibang sitwasyon ito, natural lang na pinakaligtas na imbitahan ang pinuno ng bulwagan na lumapit. Pero sa ganitong paraan, wala nang natitirang lugar para magmanyobra. Buong buhay ni Yasong ay nanirahan sa PhilHall at may malalim na emosyon para sa PhilHall. Ngayong ang bagay na ito ay may kinalaman sa karangalan ng PhilHall, wala na siyang ibang pagpipilian kundi itapon ang kanyang dating mukha. Isang lalaking mahigit 200 taong gulang na nakaharap sa isang 15 taong gulang na binata. Kahit manalo pa siya, panalo pa rin iyon ng walang prinsipyo. Kung matatalo siya, talagang mawawala ang reputasyon niya. Kung dati pa ito nangyari, hindi kailanman maiisip ni Yasong ang salitang nawala. Ngunit dahil ang insidente kay Johan Cho ang tagapagbalita, wala siyang gaanong katiyakan sa ngayon. Gaya ng sabi ng lahat, kakaiba talaga itong si Mateo. Noong una ay nag-alala ang mga elder na baka ayaw tumayo ni Elder White. Ngayong nakita nilang pumayag siya, natural lang na labis silang natuwa. Hindi kasing arrogant ni Johan Cho si Yasong. Pagdating niya sa Earth Barracks, kumatok siya agad sa pinto ng No. 72. Pagkatapos ng serbisyo ni Johan Cho, ang tirahan ni Mateo ay pamilyar na sa mga elder ng PhilHall. Bago ito, talagang hindi maalala ng mga elder na ito kung anong bilang ng tirahan ang tinutuluyan ng isang core disciple. Si Lucy pa rin ang nagbukas ng pinto. Sumilip lang siya sa maliit niyang ulo at walang balak na papasukin si Yasong. Magsasalita na sana si Yasong nang magkusa si Lucy. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng matandang ito? Natulala si Yasong, ngunit binanggit pa rin niya ang kanyang pangalan. Ang matandang ito ay si Yasong, ang ikatlong upuan ng PhilHall. Ako ay putok. Isinara na ni Lucy ang pinto bago pa man matapos magsalita si Yasong. Natigilan si Yasong noong una bago sumunod ang matinding kahihiyan at galit mula sa kahihiyan. Tunay nga, parang Panginoon, parang alipin. Napakawalang malay ng amo, at ganoon din ang katulong. Sino ang nagtrato sa mga bisita ng ganito? Kahit na ikaw, Mateo, ay talagang isang elder ng PhilHall, ako, si Yasong, ay senior mo rin, hindi ba? Halos magwala na sana si Yasong nang muling bumukas ng malakas ang pinto. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Lucy ang isang maliit na ulo at isang braso. Elder White, bayan. Para sa iyo itong Jade Sleep. Sabi ng young master, aalis ka na lang mag-isa pagkatapos mong mabasa ito. Natakot si Lucy na baka hindi ito basahin ni Yasong, kaya dagdag niya, na umalis din pala si Elder Johan Cho dati pagkatapos mong basahin ang Jade Sleep. Pagkatapos, muling sumara ang pinto ng may malakas na kalabog, at wala nang narinig na kahit anong ingay pagkatapos. Hawak ni Yasong ang Jade Sleep habang gulat na gulat ang mukha. Nakaligtaan na niya ang paraan ng pagtrato ni Mateo at Lucy sa mga bisita at itinoon ang kanyang atensyon sa huling bahagi ng pangungusap ni Lucy. Nagtago ba talaga si Johan Cho dahil sa Jade Sleep na ito? Sa kaharian ni Mateo, ano kaya ang Jade Sleep na inukit niya? Kung pag-uusapan man ang isang bagay na mayroon si Mateo na magugustuhan ni Johan Cho, malamang mga formula lang iyon ng tableta. Maraming alam na formula ng tableta si Mateo na wala sa sekta. Karaniwan na itong alam ng mga matatanda. Pero susuko ba si Johan Cho sa hamon dahil lang sa formula ng tableta? Hindi ba't napakagaan ang pagtanggap nito sa mga bagay-bagay? Matapos mag-isip ng matagal, hindi rin maintindihan ni Yasong. Napagpasyahan niyang tingnan muna ang Jade Sleep. Nang ilubog ni Yasong ang kanyang banal na sentido sa Jade Sleep, agad niyang naunawaan kung bakit pumasok si Johan Cho sa isang pribadong pag-iisa. Kasunod noon, ang ekspresyon niya ay naging kasing interesante ng kay Johan Cho. Matagal nang wala si Elder White. Bakit hindi pa siya bumabalik? Wala akong ideya. Maaari kayang may mainit na labanan ang dalawa. Paano nangyari iyon? Halos abot na ng level ni Elder White, ang kay Hallhead. Hindi ba't madali lang ang pagsira kay Mateo?
Kung gayon, paano mo ipapaliwanag kung bakit hindi pa siya bumabalik? Sa Pill Hall, sabay na natahimik ang dalawang elder. Bigla silang nagpalitan ng tingin. Napuno ng hindi makapaniwalang tingin ang kanilang mga mata, ngunit sabay-sabay silang nagsalita, pwede rin bang mag-isa lang? Kaya naman, nagpadala sila ng isang tao upang magtanong muli. Ang resulta na kanilang nakuha ay tunay ngang isang saradong pag-iisa. Nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga matatanda ngunit hindi nila alam ang sasabihin. Ang ganitong sitwasyon ay talagang napaka-abnormal. Hinanap ng ikatlong upuan at ikalimang upuan ng Pill Hall si Mateo para hamanin ito, ngunit ang resulta ay nakapasok sila sa isang lihim na lugar nang hindi man lang sila pinapaalam. Anong klaseng sitwasyon ito? Anong klaseng panlilinlang ang ginamit ni Mateo para makapasok sina Elder White at Elder Shaw sa isang retreat at para ipaalam pa sa atin? Hindi sila nasangkot sa kahit anong panlilinlang, di ba? Kapag nahaharap sa isang hindi maipaliwanag na sitwasyon, natural lamang na hilig ng mga tao ang itim na mahika. Walang masabi ang grupo ng mga matatanda bilang tugon. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang tumayo ang isang elder at seryosong nagsabi, makikipagkita rin ako kay Mateo. Hindi ako naniniwala na kaya niya rin akong papasukin sa isang pribadong lugar. Nang matapos, hindi na hinintay ang pigilan ng grupo, diretso siyang lumabas ng pinto. Umalis siya nang may pagbabanta, ngunit ang resulta ay hindi na rin siya bumalik. Diretso ring pumasok sa isang saradong pag-iisa ang matandang iyon. Ang pag-unlad ng sitwasyong ito ay lalong naging kakaiba. Nadama ng mga matatanda na ito ay talagang katawa-tawa. Kung isa o dalawa lang, ayos lang. Pero hindi ba't medyo mahirap ipaliwanag ang tatlong tao? Ngunit ang bagay na ito ay hindi pa natatapos. Sa sumunod na 2 araw, may ilan pang mga elder na mataas ang tingin sa kanilang sarili at ayaw magpasakop ang humamon kay Mateo. Ngunit, ang kanilang mga kinalabasan ay pawang. Mga saradong pag-iisa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.